Nagsisimula ang anime sa isang kilalang kasabihan na kapag ang isang bagay ay inalagaan ng mabuti, isang espiritu ang manirahan dito at sa isang maaraw na umaga, makikita ang mga tao na abala sa kani-kanilang gawain sa kalsada habang ang pulang ilaw ay tumatama sa isang basurahan. Sa isang partikular na lungsod ay may dalawang babaeng nakasuot ng puti ang ipinapakitang naghagis ng mga sako ng basura sa isang itinakdang lugar ng pagtatapon. Pagkatapos nito ay makikita ang isang punit na stuffed toy na aso at isang batang babae na kinakausap ang kanyang ina tungkol sa nasirang manika. Humingi ng paumanhin ang ina at sinabing kakabili lang nila nito at baka mas lumala pa kung susubukan nilang ayusin. Iminungkahi niyang bibili na lang sila ng bago at makikita pagkatapos ang stuffed toy na inilagay sa isang sako ng basura at inihulog sa isang basurahan. Daanan ito ng mga tubo na kumukonekta papunta sa truck ng basura at kasunod nito isang babae ang ipinakitang umaalis, at isang misteryosong tao na nakamaskara at nakadisguise ang palihim na pinagmamasdan siya at umaandar na ang mga truck ng basura, at isang taong marumi ang damit ang nakikitang sumusunod sa likod ng mga ito. Sa loob ng isang silid ay isang lalaking nakasuot ng puti na tila isang gwardya ang nakarinig ng mahinang bulong. Lumapit siya sa pinto at nahuli ang isang taong naghahalungkat ng basura at nagulat siya, kaya agad siyang pumasok at tinutukan ng baril ang salarin. Ipinaliwanag na ang lugar na iyon ay para lamang sa mga awtorisadong tao. Nakilala ng gwardya ang lalaki bilang isang magnanakaw ng basura at isang taong nagnanakaw at nangongolekta ng basura na nagbabanta sa kalinisan ng lungsod. Pinindot niya ang alarma at dumating ang mas marami pang gwardya. Pero pinaghahagisan sila ng magnanakaw ng mga sako ng basura at tumakas sa tapunan at sinubukan niyang tumakas pero nagsara ang gate ng labasan. Biglang nagpaputok ang mga gwardya kaso mabilis na gumalaw ang magnanakaw at iniwasan ang mga bala at tumakbo palayo, habang tumatalon siya sa isang pader ay tinamaan siya ng isang bala at pagkatapos nito, nagtago siya at sa huli ay matagumpay na nakatakas sa mga gwardya. Lumabas siya mula sa isang imburnal at ipinakita ang kanyang mukha at makikita na ang magnanakaw ng basura ay isang batang lalaki pala, napangisi siya at tinawag silang mga hangal na hindi naman talaga delikado at sa loob ng kanyang bag, makikita ang punit na stuffed toy na aso. Nagbago ang eksena at ipinakitang lahat ng tao sa lungsod ay nakasuot ng parehong puting damit habang nakikinig sa musikang tumutugtog sa paligid. Pagkatapos ay may isang lalaking nagsusulat sa isang kwaderno habang naririnig ang usapan ng dalawang babae tungkol sa nangyaring pagnanakaw ng basura kagabi. Namangha ang dalawa na may nakatakas dala ang basura at nag-isip na baka isa siya sa mga galing sa tribo. Napatingin sila sa lalaki at napansin nilang ang kanyang suot ay mula sa mas mababang uri ng lipunan at saglit silang nagkatinginan bago siya umalis. Ipinakita na ang mga taong mula sa tribo ay hinuhusgahan, tinuturing silang marumi at mas mababa ang katayuan kaysa sa mga naninirahan sa lungsod. Ipinahayag ng dalawang babae ang pag-asa na sana manatili na lang ang mga taga-tribo sa kabilang panig ng pader. Ipinakitang lumabas ang lalaki sa isang bakal na gate na nagpakita ng mataas na pader na naghihiwalay sa lugar ng mga tribo mula sa syudad. Ang bahagi ng mga tribo ay makikitang marumi at sira-sira at sa background, dalawang tao ang nag-uusap tungkol sa magnanakaw ng basura at umaasang titigil na ito sa pagnanakaw upang hindi sila salakayin ng mga sundalo. Samantala ang batang magnanakaw ay nakapaligid sa mga gamit na nakuha niya mula sa basura ng lungsod. May boses ng isang babae na tumawag sa kanya na Roto at tinanong kung naghalungkat na naman siya at ang pangalan ng babae ay si Q. Binalaan niya si Roto na mahigpit ang mga tagalungsod pagdating sa basura at hindi nila alam kung anong maaaring gawin sa kanya kung mahuli siya. Tinanong niya kung bakit patuloy pa rin itong nagpapahamak at ipinaliwanag ni Roto na ang mga mayayaman ay basta-basta na lang itinatapon ang mga gamit na pwede pa at sa pamamagitan ng pangungulekta nito, nakakakuha siya ng pera para mabuhay. Tinanong ni Q kung totoong nasisiyahan si Roto sa pangungulekta ng basura na sinabi ni Roto na hindi naman ganoon at bigla na lang may tatlong tao na lumapit at nagsimulang mambuli sa kanya, kinukot siya ang kanyang amoy at napansin nila si Q sa malapit. Hinarap ni Q ang isa sa kanila at tinanong kung ano ang problema niya at sumagot ito na baka mangangamoy din siya kung patuloy siyang sumama kay Roto. Tinuro niya si Roto at sinabing lagi itong may suot na maruming guwantes at kung sino man ang makahawak sa kanya, baka magka-rashes pa. Isa sa mga nambuli ang tumadyak ng isang ilaw papunta kay Roto at habang iniinsulto siya na walang bibili ng mga sirang gamit na inaayos niya, dinagdag pa nito na baka kung ano ang itsura ng mga kamay niya sa ilalim ng guwantes at ipagtanggol siya ni Q.
sinabing wala naman siyang pinagkaiba sa kanila. Isa pang lalaki ang nagbabala kay Q na mali ang palaging pagsama kay Roto. Tinawag itong baliw at anak ng isang mamamatay tao at nabigla si Roto sa sinabi at ipinagpatuloy ng bully ang paninira. Iginiit na ang lugar na tinitirhan nila ay orihinal na itinayo para sa mga kriminal at sila raw ay mga anak ng mga iyon. Sinabi pa niyang pinipilit nilang manatiling malinis upang mabago ang tingin ng mga tao sa kanila. Pagkatapos ay sinisi niya ang ama ni Roto na siyang sumisira ng lahat dahil sa mga pagpatay na ginawa nito. Binalaan niya si Q na kung patuloy itong makikitang kasama ni Roto baka isipin ng iba na kasing kriminal rin siya nito. Nagalit si Roto at pinisil ang kanyang kamao kaya't nagsimulang umatras ang tatlong nambuli. Isa sa kanila ang natatakot na nagsabi na tingnan nito ang mga mata at yan ay mata ng isang mamamatay tao at magiging katulad din siya ng tatay niya at tumakbo silang palayo. Tahimik na tinanong ni Roto si Q kung sa tingin ba niya ay magiging ganoon din siya at sumagot si Q na napakasama ng mga sinabi sa kanya, wala siyang pagkakatulad sa kanyang ama at pinawi niya ang pag-aalala ni Roto at binanggit na mabait siya, ang isang tulad niya ay hindi makakapanakit sa kahit sino. Tumingin si Roto kay Q na halatang apektado at bigla namang napasigaw si Q sa tuwa nang makita niya ang inayos na stuffed toy na aso sa mga kamay ni Roto. Pero agad sinabi ni Roto na hindi iyon ipinagbibili. Pagkatapos tinawag si Q ng kanyang ina at tinanong kung anong ginagawa niya at pinauuwi na siya, umalis si Q kasama ang kanyang ina pero lumingon siya at sinabing magkikita silang muli ni Roto at habang papalayo sila, maririnig ang ina ni Q na mahina subalit malinaw na nagsabi sa kanya na huwag nang makikipagkita kay Roto. Tahimik na pinanood sila ni Roto habang papalayo at makalipas ang ilang sandali ay makikitang naglalakad si Roto sa daan papauwi pero pagdating niya, naroon na ang lalaking galing sa lungsod sa loob ng bahay at inulit ang sinabi ni Roto kanina na hindi ipinagbibili ang manika. Tiningnan siya ni Roto ng masama at galit na sinabi kay Regeta kung sinusundan ba siya nito at sumagot si Regeta na kailangang maging tapat si Roto sa nararamdaman niya. Idinagdag pa niya na dumating siya upang pag-usapan ang ginawa ni Roto na paghalukay sa basura ng lungsod. Iginiit ni Regeta na hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon para isugal ni Roto ang buhay niya at dapat siya na lang ang gumawa noon habang bata pa si Roto. Tiningnan siya ni Roto at sinagot na wala namang tunay na panganib, dahil hindi pa siya nahuli kailanman. Pero itinama siya ni Regeta at sinabing nakita nga siya noong nakaraang gabi at dagdag pa niya, kahit hindi sila magkadugo ay itinuring na niya si Roto bilang pamilya at hindi naman umaasta si Roto na may utang na loob sa kanya. Sumagot si Roto na natagpuan siya ni Regeta noong siya ay bata pa at pinalaki siya na hindi dahil kailangan niya itong gawin, kundi dahil sa malasakit at kahit hindi siya may utang na loob ay labis pa rin ang respeto niya sa kanya. Tinignan siya ni Regeta at sinabing sana ay maging tapat si Roto kay Q at tumitigas ang ekspresyon ni Roto. Biglang may bumagsak na lampara sa kanya at tiningnan niya si Regeta ng masama, galit na tinanong kung bakit niya binabanggit si Q. Napansin ni Regeta ang sugat ni Roto at tinanong kung paano siya nasaktan na may bumaril ba sa kanya. Nag-alinlangan si Roto at mabilis na sinagot ng hindi at lumapit si Regeta at inalok na linisin at lagyan ng bagong benda ang sugat sa kamay, kaya hiniling niyang tanggalin ni Roto ang kanyang guwantes. Hinubad ito ni Roto at sinabi ni Regeta ng seryoso na kailangan na niyang itigil ang pagnanakaw sa basura ng lungsod, baka sa susunod ay hindi na siya makaligtas at maingat niyang binalot muli ang sugat. Tumayo si Roto at sinabing mas masakit pa rin ang mga sugat na iniwan ng kanyang ama kaysa sa anumang tinamo niya ngayon, habang nakatitig siya sa kanyang peklat sa kamay at ibinaba ni Regeta ang tingin at sinabing ang mga mabibigat na krimen ay pinaparusahan agad ng kamatayan sa pamamagitan ng pagtapon sa hukay. Ganito na ang batas ng lungsod mula pa noong unang panahon, ipinaalala niya kay Roto na ang kanyang ama ay itinapon sa hukay kaya't kailangang ingatan ni Roto ang sarili at napaisip si Roto kung paanong kahit sa isang maruming mundo, ganito na ang itsura ng kanyang mga kamay itim at napupuno ng bakas ng sugat mula pa noong naaalala niya. Minsan ay hindi na niya matiis ang sakit at naalala niya kung paanong umiiwas sa kanya ang mga tao sa tuwing makikita ang kanyang mga sugat. Ipinaliwanag niya na noong siya ay bata pa at pakiramdam niya ay parang nawala na ang kanyang kaluluwa. Si Regeta ang nagbigay sa kanya ng guwantes na suot niya ngayon at ito ang tumulong upang maibsan ang sakit, dahil doon ay taos-puso ang pasasalamat ni Roto at habang hawak ni Regeta ang inayos na stuffed toy na aso, iminungkahi niyang dapat sabihin na ni Roto ang nararamdaman niya kay Q dahil kung hindi ay baka maagaw pa ito ng iba.
Sinabi niya rin na ibigay na kay Q ang manika kinabukasan at makikita si Roto na litong-lito at halatang naiinis sa narinig niya. Habang nagtatalo sila ay ipinakita ang taong may maskara na nakatayo sa labas, palihim na nakikinig sa kanilang usapan. Kinabukasan ay sinabi ni Regeta kay Roto na ngumiti at sinubukan pa nitong hilahin ang mukha niya para mapangiti siya, ngunit sinagot siya ni Roto na hindi talaga bagay sa mukha niya ang pagngiti at tiningnan niya ang stuffed toy. Iniisip na malamang nasa bahay si Q at nagsimulang maglakad sa kalsada. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang ilang sako ng basura at sandaling tumigil upang tingnan ang mga ito bago magpatuloy. Ipinaliwanag niya sa atin na ang hukay ay isang napakalaking tapunan ng basura, lahat ng kalat ay nauuwi roon, at kahit ang mga taong nagkasala ay itinatapon din doon. Maririnig ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw ng itapon ang dumi sa hukay at makikita natin ang isang taong aktwal na itinatapon doon. Binanggit ni Roto na maging ang kanyang sariling ama ay kabilang sa mga itinapon sa hukay. Naisip niya kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa mga taong tinatapon doon. Biglang may narinig na anunsyo na isa na namang tao ang itatapon sa hukay. Tahimik na bumubulong si Roto ng oo at saka napagtanto na ang boses ay kay Kyo. Nagulat siya sa pagkakakita sa kanya kaya't agad niyang tinatago ang manika sa likod ng kanyang likuran, ngunit natuwa si Kyo na makita siya at sinabi nitong bihira siyang dumaan at hindi nakasagot si Roto. Nagkomento si Kyo na kakilakilabot ang eksenang nakikita nila at sumang-ayon si Roto. Sinabing hindi naman ito nalalayo sa itsura ng ibang bahagi ng squatter at ipinaliwanag ni Kyo na sadyang itinayo ang mga squatter sa gilid ng lungsod upang palagi nilang maalala na ang anumang kasalanan ay maaaring mauwi sa hukay. Dagdag pa niya ay pinipilit ang mga tao roon na manood ng mga bitay kahit ayaw man nila. Tinitigan niya si Roto sa mata at sinabing sana ay hindi na niya kailanman makita na itinatapon sa hukay. Ipinahayag niyang alam niyang may mga basurang hindi naman dapat itapon pero ang pagsugal ng buhay para doon ay napakadelikado dahil kapag siya ay nahuli, baka matulad siya sa mga ibang itinapon na roon. Tahimik na inamin ni Roto na binanggit rin sa kanya iyon ni Regeta at tumatango si Kyo at binanggit na iyon at dahil mahalaga rin siya kay Regeta. Nabigla si Roto sa paliwanag ni Kyo at mahina niyang inulit na mahalaga rin siya sa kanya at agad namang napagtanto ni Kyo ang kanyang nasabi at nahihiya na biglang nagsabing hindi niya sinasadya yon. Tinitigan siya ni Roto na halatang nabigla. Pagkatapos ay kinuha ni Roto ang manika at pinipindot ito sa kanyang mukha na parang nagbiro at biglang bumagsak sa lupa sa isang dramatikong pagkahulog. Tumingin si Kyo sa manika at tinanong kung yan ba yung manika. Bago pa siya makapagsalita pa ay pinutol na ni Roto ang usapan at inamin na noong nakita niya ang manika, naisip niya na baka magustuhan ito ni Kyo na tumigil siya saglit at may kaba niyang dinugtungan na baka hindi niya rin ito magustuhan, dahil nanggagaling lang naman ito sa junkyard. Gayunpaman ay iniabot niya ang manika sa kanya at kinuha ito ni Kyo mula sa kanyang kamay at ngumiti ng maliwanag. Pinanood siya ni Roto na kitang-kita ang pagka-stun niya at makikita si Roto pagkatapos na tumatakbo sa mga kalye. Masiglang lumulundag at sabi niya sa sarili na kailangan niyang ikwento kay Regeta ang nangyari. Habang tumatakbo ay aksidente siyang nabangga sa ilang opisyal ng lungsod at bumagsak sa lupa. Tiningnan siya ng mga ito pero nagpatuloy sa kanilang paglalakad at nagtaka si Roto kung anong ginagawa ng mga pulis ng lungsod doon. Hindi na siya nagsayang ng oras at patuloy na tumakbo papunta sa bahay ni Regeta. Pagdating niya sa pintuan sandali siyang nagatubili at pagkatapos ay binuksan ito at pumasok sa loob. Inaasahan niyang sasalubungin siya ni Regeta kaso laking gulat niya nang makita ang taong nakamaskara na nakahandusay sa sahig. Si Regeta na nakabulagta malapit dito na pinatay gamit ang espada. Dahil sa matinding galit ay agad siyang sumugod sa taong may maskara pero sa sumunod na sandali, si Roto na ang nakahiga sa sahig na malubhang nasugatan at hindi na makatayo at tahimik na pinulot ng taong may maskara ang isang aklat mula sa sahig, saka tumingin kay Roto at tahimik na lumabas ng pinto. Habang nakahiga si Roto ay bigla niyang narinig ang isang mahina at halos hindi marinig na tinig si Regeta. Buhay pa at mahina siyang tinatawag sa pangalan at gumapang si Roto papunta sa tabi nito at narinig ang halos hindi na mabigkas na salita na isang utos na tumakbo. Natarante si Roto at tinanong kung bakit at sino ang may gawa nito at sinabi niya kay Regeta na hahanap siya ng tulong, ngunit sa mas malakas na boses ay muling isinigaw ni Regeta ang utos na tumakbo, tumakas at baguhin ang bulok na mundong ito. Sa mga huling salitang iyon ay tuluyang namatay si Regeta at sa mismong sandaling iyon,
Dumating ang mga pulis ng lungsod at inaresto si Roto at inakusahan siyang pumatay at hindi makapaniwala si Roto sa narinig, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at ipaliwanag na wala siyang ginawang masama. Pinapatahimik siya ng mga opisyal at iginiit nilang nahuli siya sa mismong oras ng krimen at napupuno ng dugo ang kanyang katawan. Sinubukan pa rin niyang ipaliwanag na nakatakas ang tunay na salarin ngunit inutusan siyang manahimik. Patuloy pa rin ang pagsasabi ni Roto na may ibang may sala na isa sa mga opisyal ang nawalan ng pasensya at sinaktan siya. Sa labas ng bahay ay nagsimulang magtipon ang mga tao at sa gitna ng bulungan, may nagsabing sa wakas ay nangyari na rin na si Roto ang pumatay sa kanyang ampon at malapit sa lugar, makikita ang stuffed toy na aso na nakahandusay. Mula sa tinig ni Kyo ay maririnig ang kawalang paniniwala at dahil hindi niya maisip na magagawa iyon ni Roto, nagbago ang eksena at tumungo sa lugar ng bitayan sa tabi ng hukay at nagtitipon ang mga tao habang nagsasalita ang hukom sa harap ng karamihan. Ipinahayag na winasak ni Roto ang kadalisayan ng kanilang lupa na hindi lamang sa pagnanakaw ng basura, kundi sa pagpatay at ito ang pinakakasuklam-suklam na krimen. Makikita si Roto na nakabitin gamit ang mga lubod na nakaangat sa ibabaw ng hukay. Ipinagpatuloy ng hukom ang kanyang pahayag at iginiit kahit na ang biktima ay isang maruming taga-tribo lamang, ang taong responsable sa kanyang kamatayan ay wala ng karapatang manatili sa kanilang lupain. Idineklara niya ang pagbitay kay Roto at nagsimulang magsigawan ang mga tao at itapon ang dumi sa hukay. Habang nakabitin sa ibabaw ng napakalaking hukay si Roto ay nalito at hindi makapaniwala, iniisip niya kung paanong nauwi sa ganito ang lahat. Sinubukan niyang sumigaw at iginiit na wala siyang ginawang masama at tumingin siya sa paligid, sa napakaraming mukha sa harapan niya at nakiusap sa kahit sino na paniwalaan siya at doon niya napansin si Kyo sa gitna ng karamihan, hawak pa rin ang manikang ibinigay niya. Sa gitna ng desperasyon ay tinawag ni Roto ang pangalan ni Kyo at nakiusap na maintindihan siya. Sinabi niyang pinatay si Regeta at ang tunay na salarin ay nasa labas pa rin at tahimik na binigkas ni Kyo na dati ay buo ang tiwala niya kay Roto. Pagkatapos ay malamig niyang idinugtong na si Roto ay tunay ngang anak ng mamamatay tao. Binitiwan niya ang manika sa lupa at lumakad palayo at patuloy ang sigawan ng mga tao. Itapon ang dumi sa hukay at paulit-ulit at palakas ng palakas ang mga tinig. Sa sandaling iyon ay biglang ngumiti si Roto at mahinang binigkas na sila ang tunay na dumi mga tambak ng basura na walang sariling isipan. Habang lumilingon siya sa paligid ay napansin niya na itinataas ng hukom ang kanyang kamay at sa mismong sandaling iyon, nakita niya ang taong may maskara na nakatayo sa gitna ng karamihan. Ngunit huli na ang lahat at itinulak si Roto pababa sa hukay at habang siya ay mabilis na bumabagsak, nangako siya na balang araw ay ibabalik niya sa kanila ang impyerno at makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan na dumidilat si Roto, nakahiga siya sa isang napakalaking tambak ng basura buhay pa rin sa kung anong paraan, kahit wala siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang lugar na ito. Habang tumitingin sa paligid ay napagtanto niyang wala sa paligid kundi puro basura at mga itinapong gamit. Tinitigan niya ito na hindi makapaniwala at sinabi sa sarili na ito pala ang tinatawag nilang bagsakan ng basura. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang nakakatakot na nilalang. Si Roto ay nanatiling hindi makagalaw sa takot ay tumingin pataas at mahina niyang sinabi ang hukay na ito at ito nga ang katapusan, para sa basura at para sa mga tao at habang nakatitig sa halimaw ay nanginginig ang kanyang tinig nang sabihin niya na ito nga ang impyerno. Naalala niya kung gaano niya laging pinagtatakahan kung bakit abalang-abala ang lahat sa pagpapadala ng basura at mga taong tinuturing nilang walang silbi sa ilalim ng hukay, pero ni isa sa kanila ay walang pakialam kung ano talaga ang nangyayari sa ibaba. Wala man lang nagtangkang alamin kung ano pa ang nandun sa ilalim at yun ang labis na nagbigay gulo sa isip niya, pero agad siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay habang papalapit sa kanya ang dambuhalang halimaw. Biglang lumala ang sitwasyon nang umatungal ang halimaw at dahil dito ay mas marami pang halimaw ang lumabas mula sa tumpok ng basura, hinabol nila si Rudo na tumakbo ng buong bilis pero wala ring saysay dahil agad siyang naipit. Nagtataka siya kung anong klaseng mga halimaw ang mga ito, mga basurang gumagalaw ng kusa. Bigla siyang pinagtulungang sugurin ng mga halimaw pero nakaiwas siya sa kanilang mga atake at tinangka niyang tumakas. Pero nadapa siya at bumagsak sa ibabaw ng isang bungo ng tao at doon niya napagtanto kung ano ang maaaring mangyari sa kanya.
Mura siya ng mura sa mga hayop na nagtapon sa kanya sa impyernong ito at biglang gumuho ang tumpok ng basurang tinutungtungan niya. Nahulog si Rodo sa pinakailalim ng bangin na nagsilbing pansamantalang hadlang sa pagitan nila ng mga halimaw, pero may isa pang bagay na unti-unting pumapatay sa kanya, ang mismong hangin ng lugar na ito ay lason. Kapag huminga siya ng matagal ay masisira ang kanyang mga baga at tinatakpan niya ang ilong at bibig gamit ang kanyang guwantes, umaasang makahanap ng lugar na mapagtataguan at mapagpapahingahan, pero bigla niyang naisip baka wala talagang ligtas na lugar sa impyernong ito. Unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa at bigla na lang siyang nagsuka ng dugo, at dahil sa tunog na iyon ay muling lumapit ang mga halimaw sa kanya, bumagsak sa lupa si Rodo at hindi na makagalaw na halos tanggapin na niya ang kanyang kamatayan, nang biglang sumagi sa isip niya ang naghihingalong katawan ni Erto. Biglang may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga kamay at hindi niya iyon napansin, pero naramdaman niyang nag-iba ang kanyang paningin at nakakakita siya ngayon ng mga liwanag na nagmumula sa mga basurang tambak at sa isang bakal na tubo sa harap niya. Gumapang si Rodo papalapit doon at determinado siyang mabuhay dahil may dahilan pa siyang mabuhay. Hinawakan niya ang bakal na tubo at tumayo na sabay sigaw na babalik siya sa ibabaw at maghihiganti sa mga nagtapon sa kanya at sa demonyong pumatay sa kanyang ama. Sumiklab ang matinding galit sa loob niya at sinamantala ng mga halimaw ang pagkakataon para muli siyang salakayin, pero pag-atake ng isa sa kanila basta na lang niya itong pinalo gamit ang bakal na tubo ni hindi niya tiningnan. Dahil sa lakas ng hampas ay tumalsik si Akin at tumama sa payong ng isa pang naninirahan sa hukay, na nagulat sa pagdating ng isang taong may lakas para labanan ang mga halimaw at samantala, tila nababaliw na si Rodo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Wala na siyang pakialam sa lason na hangin o sa dugong umaagos mula sa kanyang ilong habang patuloy siyang tumatalon at lumalaban kahit pa ibinangga si Rodo sa malalaking bato ng napakabilis, tila wala pa ring gaanong epekto sa kanya at isang halimaw ang dumurog sa batong kinabagsakan niya, kaya't natabunan siya ng mga debris. Pero nakalabas pa rin si Rodo at may kasama pa siyang isang bakal na poste. Iwinasiwas niya ito ng buong lakas at malakas ang naging tama sa halimaw, pero bigla na lang lumitaw ang isa pang halimaw mula sa ilalim niya mismo. Nakatalon si Rodo palayo sa mga panga ng halimaw, pero doon na siya tinamaan ng epekto ng paglanghap ng lason sa hangin. Muli siyang nagsuka ng dugo at sinamantala ito ng mga halimaw para makalapit sa kanya, at buti na lang ay muli na namang lumitaw ang mahiwagang kapangyarihan niya, na nagbigay sa kanya ng lakas at bangis para manatiling nakatayo kahit sabay siyang inatake ng dalawang halimaw. Nakaligtas si Rodo mula sa sagupaan at ginamit niya ang isang piraso ng metal para hiwain ang bungo ng unang halimaw. Pagkatapos ay sinugod niya ang pangalawa at hinati ito sa dalawa na dahilan para sumabog ito. Sandali siyang nagpahinga pero biglang lumapit ang isa pang dambuhalang halimaw. Nang makita ito ni Rodo ay agad niyang naisip na tumakbo muna para makabawi ng lakas, pero biglang tinadyakan ng halimaw ang lupa ng buong lakas at isang shockwave ang nagpalipad sa kanya. Nang idilat ni Rodo ang kanyang mga mata ay laking gulat niya nang makita ang isang lalaking may suot na nakakatakot na maskara na nakatayo sa ibabaw niya. Nagtaka siya kung sino ang lalaking ito at saan ito nanggaling, pero bigla na lang siya binuhat at tinadyakan palayo ng lalaki. Muling nagsuka si Rodo ng dugo at muntik nang lumaban, pero bigla siyang nilagyan ng lalaki ng gas mask para muli siyang makahinga ng maayos. Lalong nalito si Rodo at tinanong ang lalaki kung taga rito ba siya at gusto niyang malaman kung ano ang lugar na ito at kung anong mga halimaw ang narito. Pero ang lalaki tahimik lang at sinabihan na manahimik siya, at syempre dahil medyo mababa ang IQ ni Rodo, hindi niya nakuha ang utos at patuloy pa rin siyang nagtatanong ng malakas. Muling bumubulong ang lalaking may maskara na tumahimik siya, pero sagot ni Rodo ay pakikilinaw naman ang sinasabi nito. Tinanong niya kung nasa ilalim ba sila ng lupa at doon na nainis ang lalaki at nakalimot sa sarili niyang payo. Sumigaw siya kay Rodo at sinabing hindi sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw ng mundo. Kasalanan daw ng mga tao sa itaas kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Ipinaliwanag niya na ang mga dambuhalang halimaw na gawa sa basura ay naaakit sa mga ingay, at dahil hindi tumigil si Rodo sa kakasigaw, napansin na sila ngayon ng mga ito. Dagdag pa ng lalaking may maskara ay hindi basta-basta mapapatay ang mga basura na halimaw gamit ang normal na sandata, kaya ang plano nila sana ay tahimik na makakalusot, pero huli na ang lahat at isang halimaw ang dumating sa likod nila, kaya nagpasya ang lalaki na ito muna ang unahin. Bigla na lang lumabas ang gintong enerhiya mula sa kanyang braso at binalot ang kanyang payong na agad na naging isang sandata.
Nang umatake ang halimaw at pinaikot lang niya ang payong sa mukha nito na parang blender, hanggang sa tuluyang magkapiraso ang halimaw. Nang malaglag sa lupa ang mga piraso na iyon ay unti-unti silang naging alikabok. Namangha na si Rudo sa kakaibang lakas ng lalaki pero lalo siyang naintriga nang makita niyang hindi na nagre-regenerate ang mga halimaw matapos tamaan ng ganoong atake. Biglang dumating ang isang buong hukbo ng halimaw pero kampante pa rin ang lalaking may maskara. Mabilis siyang sumugod sa mga ito at pinasabog ang mga halimaw gamit ang kanyang payong na may talim, at pagkatapos ay tumalon paitaas habang ginagamit ang payong na parang parachute at nagtataka si Rudo kung ito ba'y isang teknolohiya na ginagamit ng mga tao sa hukay o kung ito'y natatangi lamang sa lalaking may maskara. Samantala ay lumulutang ang lalaking may maskara sa harap ng huling natitirang dambuhalang halimaw, na biglang bumuga ng isang bola ng asido sa kanya at pinrotektahan niya ang sarili gamit ang payong, na nagkalat ng asido at nang tumama ito sa mga tumpok ng basura ay sumabog ito ng malakas. Ginamit ng lalaking may maskara ang ulo ng halimaw bilang apakan para tumalon ng mas mataas, pinuno niya ng mas maraming enerhiya ang kanyang payong kaya't lumaki ito at lalong naging mapanira at sumugod siya pababa, tinataga ang ulo ng halimaw at pati na rin ang lupa at pagkatapos nito bumalik siya kay Rudo. Tinanong siya ni Rudo kung sino nga ba talaga siya at inalis ng lalaki ang kanyang maskara at ipinakilala ang sarili bilang si Ingen. Isang simpleng tagalinis pero agad-agad ay pinagsisihan niya ang pagtanggal ng maskara dahil sa nakalalasan na hangin. Minura niya si Rudo dahil napilitang tanggalin ang maskara at biglang nawalan ng malay si Rudo. Habang wala sa malay ay nanaginip siya ng isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Umuwi siya noon matapos siyang bugbugin at itulak sa kanal ng ibang mga bata dahil sinabi niyang may buhay ang mga bagay at hindi nila siya pinaniwalaan. Tinanong siya ni Reto kung sinuntok ba niya ang bata pero sagot ni Rudo ay hindi. Tinanong niya si Reto kung totoo bang kapag inalagaan mo ang isang bagay ay magkakaroon ito ng kaluluwa. Habang nililinis siya ni Reto sinabi nito na alamat lang daw iyon na ginawa para turuan ang mga tao na pahalagahan ang mga bagay, pero personal niyang pinaniniwalaan na may kaluluwa ang lahat ng bagay. Lalong naging interesado si Rudo at tinanong kung ang mga bagay sa bahay nila ay may kaluluwa rin pati na ang kanyang guwantes. Sabi ni Reto ay basta't alagaan niya ang mga iyon ay darating ang panahon at magkakaroon din ito ng kaluluwa. Bigla siyang nagising mula sa panaginip na iyon at nakita niyang nakagapos siya at kinakaladkad ni Ingen. Minumura niya si Ingen at sinabing pakakawalan na siya kaso sagot ni Ingen ay dinadala lang siya sa ligtas na lugar. Hindi na iyon iniintindi ni Rudo dahil ang gusto niya ay makabalik sa taas para makabawi. Napahinto si Ingen sa sinabi niya at iginiit nito na imposibleng makabalik pa sa tinatawag nilang sphere na nasa langit at laging gumagalaw. Ipinagpatuloy ni Ingen ang pagkakakaladkad kay Rudo at ipinaliwanag na wala na silang magagawa kundi tanggapin ang bagong realidad. Pero tumanggi si Rudo na sumuko at buo ang paniniwala niyang makakabalik siya sa sphere anuman ang mangyari. Akala niya ay alam ni Ingen ang daan pero itinatago lang ito kaya't sinigawan niya ito. Pinipilit siyang sabihin ang lahat ng alam niya at nagbanta na magsisigaw siya ng magsisigaw hanggang sa may mga halimaw na dumating. Nainis si Ingen at iginiit na sasabihin niya kung anong klaseng lugar ito. Mas magaspang na niyang kinaladkad si Rudo at dinala siya sa isang clearing sa kanyan na mas malinis ng daan-daang beses kaysa sa paligid. Doon siya iniwan ni Ingen at binanggit na mag-enjoy siya sabay alis. Minura siya ni Rudo at ipinabatid na pakakawalan man lang siya pero tahimik lang na umalis si Ingen. Biglang lumabas ang grupo ng mga lalaking may suot na gas mask mula sa mga truck at lumapit kay Rudo. Nagtataka si Rudo kung sila ba ang mga taga rito. Ngunit maging ang mga lalaking iyon ay sobrang interesado rin sa kanya at base sa suot niya, inisip nilang baka galing siya sa sphere at dahan-dahan silang lumapit at nagtatanong sa kanya. Kinakabahan si Rudo pero sinabi niya na nahulog siya mula sa sphere. Pagkarinig nito ay agad nilang inalis ang kanilang mga maskara at labis ang tuwa nila dahil ngayon lang sila nakakita ng nabubuhay na taga-sphere. Karaniwan kasi ay mga bangkay lang ang natatagpuan nila at sobrang nasabik sila kaya't sinimulan nilang suriin ang mukha ni Rudo kaya't napaurong ito. Ibinunyag ng mga lalaki na wala silang masamang intensyon at sinimulan siyang kinalagan mula sa pagkakatali. Akala ni Rudo ay mas mabait pa sila kaysa kay Ingen pero naloko lang siya at pagkaraan ng ilang sandali, muling napalakas ang pagkakatali niya sa loob ng isang truck. Nagtataka siya kung ano bang nangyayari at sa labas ay nag-uusap ang mga lalaki tungkol sa kung gaano sila kaswerte na nakakita ng buhay na Sparite. Siguradong mabebenta ito sa napakataas na halaga at pinag-uusapan nila kung paano nagbabayad ng malaki ang mga tao.
para sa katawan at gamit ng mga patay na taga-sphere at kung gaano ka-rare ang tulad ni Rudo. Sabi ng kanilang leader kaya't gustong-gusto ng mga tao na pagbayaran ang mga taga-sphere ay dahil galit sila sa kanila, galit na galit sila sa mga taong nagtapon ng basura sa buong mundo hanggang sa mapuno ito, dahil sa nakakalason ng hangin at lumitaw ang mga halimaw. Ang mga taong namatay dahil sa mga halimaw o nawalan ng tirahan dahil sa nakalalasan na lupa at hangin ay may matinding galit sa mga taga-sphere, kaya kapag may nahuli silang buhay na isa ay tiyak na pagmamalupitan nila ito at napagpasyahan ng kanilang leader na bigyan si Rudo ng pagkain bilang maligayang pagdating sa ibabaw ng lupa. Ang pagkaing iyon ay panis na karne at mga bulok na tira-tira. Patuloy siyang nilalait habang pinipilit siyang pakainin at sinasabing ang mga taga-sphere daw ay niayaw humawak ng basura, kaya tiyak na hindi niya matutunawan ang ganitong klaseng pagkain pero sa pagtangkang isubo ang karne sa bibig ni Rudo, nagkamali siya ng malaki. Biglang kinagat ni Rudo ang kanyang mga daliri at pinunit ang laman at ngumuyang kasabay ng bulok na pagkain pinakain sa kanya, pagkatapos ay tuluyang kinain ni Rudo ang mga bulok na pagkain at sabay sabing hindi ito basura dahil nakakain pa naman. Halos magulat sa takot ang mga lalaki dahil hindi pa sila nakakakita ng isang halimaw na tulad niya. Pero simula pa lang ito at nagagalit si Rudo sa lahat ng patuloy na itinuturing ang mga bagay bilang basura o walang kwenta, at hindi na niya ito hahayaang magpatuloy at muling lumitaw ang kapangyarihan niya at binali niya ang mga tanikala. Tumalon siya palabas at pinakawalan ang enerhiya sa lupa kaya't nagsiliparan ang mga bagay sa paligid niya. Pinapanood ito ni Ingen mula sa malayo at natuwa siyang makitang si Rudo pala ay isang giver, na isang taong kayang bigyang buhay ang mga bagay at gamitin ang kapangyarihan ng mga ito na katulad niya. Samantala sa lupa ay naaalala ni Rudo ang mga sinabi ni Reto na kapag inalagaan mo ang mga bagay ay nagkakaroon sila ng buhay, at mamahalin ka rin nila pabalik at hinubad niya ang kanyang maskara at kinuha ang kadena na ginamit panggapos sa kanya, binuhusan niya ito ng buhay at ginawang isang sandata. Nagmadaling lumapit ang mga lalaki sa kanya pero hinahampas lang ni Rudo ang lupa gamit ang kadena at napapaurong silang lahat. Binanggit ng leader nila na puntiryahin ang kadena dahil wala raw silbi ang isang giver kapag wala ang kanyang gamit, at nagtagumpay ang mga lalaki sa pagdisarma kay Rudo. Pero laking gulat nila at lubos na tuwa ni Ingen nang pulutin ni Rudo ang isang lumang gulong at bigyang buhay din ito. Isang bihirang kakayahan kahit sa mga makapangyarihang giver at mabilis niyang tinalo ang mga kalaban. At pagkatapos ay hinarap ang kanilang leader na walang tigil sa pagmumura habang halos matakot na sa sarili niyang ihi. Pero bago niya ito matamaan ay biglang dumating si Ingen at pinigilan siya at napabalik sa malay si Rudo at biglang nawala ang kanyang kapangyarihan. Ang gulong na ginamit niya ay biglang naging alikabok at dumudugo rin ang kanyang ilong habang pinipilit niyang maintindihan kung ano nga ba talaga ang ginawa niya. Sabi ni Ingen ang paggamit ng kapangyarihan ng walang kontrol ay talagang nakakapagod at nakakasira ng katawan. Humingi ng tawad si Ingen at ipinaamin niyang sinadya niya ang pagsubok na iyon kay Rudo para makasigurado sa kanyang kapangyarihan. Nangako siyang ipapaliwanag niya ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kanyang kakayahan, pero kapalit nito ay gusto niyang sumali si Rudo sa mga cleaners na isang grupo na lumalaban sa mga halimaw pero para kay Rudo, masyado pang mabigat ang lahat ng ito. Ayaw niyang sumali at ang problema ay hindi marunong tumanggap ng salitang hindi si Ingen kaya't kahit ayaw ni Rudo, dinala pa rin siya ni Ingen sa clinic para ipagamot at habang tumatawag na sa isang kaibigan at sinabing nakahanap siya ng isang henyo at na-recruit sa cleaners. Nagulat si Rudo nang marinig ito dahil hindi naman siya pumayag at binanggit niya na kailangan niyang bumalik agad sa sphere, pero isang creepy na doktor ang biglang sumigaw sa kanya dahil sa mas malaki pa ang mga mata kaysa sa butas ng bilyaran. Sinabihan siyang tumigil sa kakasatsat at sinigawan siya dahil naglakad-lakad siya sa no man's land kahit alam niyang lason ang hangin doon. Tinawag siyang isang idiot sandwich dahil napapakidnap pa siya at sinabing dapat magpasalamat siya kay Ingen, na 2 beses siyang iniligtas sa kamatayan sa loob ng isang araw. Minumura ni Rudo si Ingen sa isip niya, pati na rin ang doktor na sa totoo ay isang matandang babae at nainsulto ito nang tawagin siyang matandang lalaki ni Rudo at matapos ang gamutan. Sinipa niya palabas sina Rudo at Ingen. Sa labas ay nagpasalamat si Rudo kay Ingen sa pagbabayad ng gamutan niya at sinabing ang kailangan lang niya ay impormasyon kung paano makakabalik. Wala raw siyang panahon para maging cleaner o ano man ang tawag ni Ingen sa sarili niya.
Pero sagot ni Injen ay umaasa siya na ang pagkakabihag kay Rudo ay magtuturo sa kanya kung paano tretuhin ang mga taga-Sphere sa lugar na ito. Dagdag pa niyang kapag nalaman ng iba na isa siyang taga-Sphere na tiyak na pagsisisihan niya pang ipinanganak siya at bukod pa riyan, walang impormasyon dito na libre. Dinala siya ni Injen sa isang wasak pero maayos na lungsod na mas maganda kaysa sa madumi na lugar sa labas. Nilibre pa siya ni Injen ng burger na agad niyang nilantakan dahil isinuka na niya ang lahat ng bulok na pagkain kanina. Akala niya noon na puro basura lang ang nasa ilalim ng hukay pero may mga lungsod pala rito at may mga taong naninirahan. Napansin niya ang isang babaeng pumasok sa tindahan at napatitig siya rito, pero biglang nagbigay ng leksyon si Injen tungkol sa mundo sa ibabaw. Sabi niya ay hindi lang basura ang naiipon dito pati damdamin at ang emosyon na iyon ay nagiging enerhiya na tinatawag na anima. Isa sa mga anyo ng anima ay ang mga halimaw na gawa sa basura at karaniwan, nananatili lang sila sa mga tambak pero minsan ay umaatake rin sila sa mga lungsod. Dagdag ni Injen na hindi tinatablan ng ordinaryong armas ang mga basura na halimaw dahil ang mga core nila ay gawa sa gaya ng guwantes ni Rudo. Nabigla si Rudo pero ipinaliwanag ni Injen na kapag ang isang bagay ay inalagaan ng matagal, naiipon dito ang anima at tinatawag nila itong vital instrument. Ang mga vital instrument lang ang may kakayahang sirain ang mga core ng garbage monster, pero hindi lahat ay kayang gisingin ang kapangyarihan ng mga ito at sila raw na may kakayahang iyon ay tinatawag na givers at ang samahan ni Injen na cleaners, ay binubuo ng mga giver na tagalinis ng garbage monster. Tinanong ni Rudo si Injen kung pangakong sasabihin niya kung paano makabalik sa sphere kung sasali siya. Sagot ni Injen ay wala siyang alam tungkol doon at nainis si Rudo at tinawag siyang sinungaling. Pero pinapaalala ni Injen na hindi naman niya kailanman sinabing alam niya ang paraan pauwi. Ngunit may sinabi si Injen at ang boss niya ay matalino at maaaring makatulong kay Rudo sa pagbalik. Nainis si Rudo dahil ngayon ay kailangan pa niyang makipagkita sa boss ni Injen bago makapagpas siya. Biglang tinanong ni Injen si Rudo tungkol sa kanyang guwantes at sinabi ni Rudo na ito ay ibinigay ng kanyang ama at iyon lang ang alaala niya rito. Doon naintindihan ni Injen kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga niya sa sirang guwantes, kaya't sinabi niyang pahalagahan niya ito dahil malakas ang kaluluwang taglay ng guwantes. Naging emosyonal si Rudo dahil lahat ng tao ay laging pinagtatawanan siya dahil sa guwantes na iyon, pero biglang nakatanggap ng mensahe si Injen at nagpaalam na makikipagkita siya sa kaibigan sa trabaho. Tumayo si Rudo at bigla na lang nagpasalamat kay Injen sa lahat at bilang sagot, inihagis ni Injen kay Rudo ang isang pouch ng pera at sinabing mag-ingat siya sa paggastos nito. Hindi makapaniwala si Rudo na binigyan pa siya ng pera sa kabila ng lahat ng naitulong na ni Injen sa kanya. Pero sabi ni Injen ay wala yun sa kanya at nakuha lang naman daw niya ang perang yun mula sa pagbebenta ng sarili niyang mga damit, kaya siya nagawang ipakonsulta at pakainin si Rudo kaya't hindi na raw kailangan magpasalamat. Halos mawindang si Rudo sa narinig pero iginiit ni Injen na hindi naman pwede talagang gumala si Rudo sa lungsod na suot pa rin ang mga damit galing sa sphere. Dagdag rin niya na pupunta na siya sa trainer niya kaya't maghintay na lang daw si Rudo doon ng maayos. Galit na galit si Rudo pero bigla niyang napansin na may pusa na kinukuha ang pera niya at tumatakbo palayo. Agad niya itong hinabol pero hindi niya ito maabutan at mabuti na lang ay nakita niya ang isang baston na hugis gasuklay sa kalye at agad niya itong dinampot. Ginamit niya ito para maharangan ang pusa. Nang mapigilan na niya ito ay dumating ang may-ari ng baston at galit na galit sa ginawa ni Rudo na tila pagnanakaw sa mahalagang gamit niya. Tinanong siya ni Rudo kung ano ba ang mahalaga sa piraso ng kahoy na iyon at lalo lang nag-init ang ulo ng lalaki. Mabilis niyang binawi ang kanyang baston at itinulak si Rudo at sabay sabing pagbabayaran niya ito. Pero bago pa man siya umatake ay bigla siyang nagsimulang kumilos ng kakaiba gamit ang kanyang baston na lalong ikinalito ni Rudo. Doon niya napansin ang simbolo ng cleaners sa baston na gaya ng nasa payong ni Injen at napagtanto niyang isa rin itong cleaner. Inactivate ng lalaki ang kapangyarihan ng kanyang baston at ginawang sandata ito at inatake si Rudo. Pero sinadya niyang magmintes dahil sinabi na ni Injen ang tungkol kay Rudo at ipinakilala niya ang sarili bilang si Zanka, ang tao na magiging tagapagsanay niya ayon sa hiling ni Injen. Sabi ni Zanka ay hindi niya inakalang tuturuan pa niya ang isang bata ng leksyong huwag magnakaw sa kapwa. Sagot naman ni Rudo ay hiniram lang niya ang baston para habulin ang pusa na nagnakaw ng pera niya, pero tinawag ni Zanka ang ama ni Rudo at iginiit na mukhang hindi ito pinalaking maayos.
Dito na nagalit si Rudo at hinding-hindi niya matitiis na babastusin si Reto, pero habang iniisip niya si Reto, naalala niya ang sinabi nito noon na kung gusto mong pakinggan ka ng iba, ikaw ang unang umatras mula sa gulo at subukan mong intindihin ang nararamdaman nila. Kaya naisip niya na may karapatan si Zanka na magalit at dahil basta-basta niyang kinuha ang mahalagang gamit nito, kung guwantes naman niya ang kinuha ng iba ay tiyak magagalit din siya at kahit aksidente, kaya umamin siyang kasalanan niya at humingi siya ng paumanhin kay Zanka. Agad namang lumalambot ang loob ng lalaki at sinabi niyang ayos lang ang lahat dahil ibinalik naman ni Rudo ang baston at dapat siya rin ay nagtimpi ng kaunti. Naguluhan si Rudo sa biglaang pagbago ng ugali nito at dahil na rin ito ang unang beses na naresolba niya ang isang tensyonadong sitwasyon gamit lang ang pag-uusap, naiisip niya tuloy ay tama nga si Reto sa mas maraming bagay kaysa sa inaakala niya. Tinulungan siya ni Zanka na tumayo at tinanong siya kung ano ang kanyang vital instrument at kung ano ang kayang gawin nito. Sagot ni Rudo na marahil ay ang guwantes niya pero hindi pa niya alam ang kakayahan nito. Sinuri ni Zanka ang guwantes at binanggit na astig ito at samantala si Rudo ay namamangha pa rin kung gaano kaiba ang ugali ni Zanka ngayon. Bigla niyang naisip baka dahil iyon sa pagngiti niya ngayon at palagi niyang sinasabi ni Reto at kung gusto mong makahanap ng kaibigan, ngumiti ka muna at sa kasamaang palad ay hindi pa kailanman nakangiti si Rudo sa buong buhay niya. Kailangan pa siguro niya ng isang gym trainer para turuan siyang gamitin ng tama ang mga kalamnan sa mukha, mas malala pa at hindi niya ito alam kaya't sinubukan niyang gayahin ang ngiti ng tao sa abot ng kanyang makakaya. Pero ang lumabas ay ang pinaka-nakakatakot na ekspresyong nakita ni Zanka sa isang tao. Galit na galit ulit si Zanka at tinanong si Rudo kung anong klaseng mukha ang ginagawa niya. Akala niya ay minamaliit siya nito pero sabi ni Rudo ay bakit siya na naman ang nagagalit na iyon ng araw ang pinakamagandang ngiti na kaya niyang ibigay. Iginiit ni Zanka na kahit isang bulag ay masasabi na hindi yun ngiti, kaya't naisip ni Rudo na ipikit ang mata at isasara ang bibig para mas magmukhang natural. Medyo hindi na ganoon ka-creepy ang hitsura niya ngayon pero hindi pa rin napigilan si Zanka sa inis. Iniisip ni Zanka na masyado nang nagiging mayabang si Rudo dahil tinawag siyang genius ni Injen at ngayon na parang minamaliit pa siya, sinabi niya na hindi makakamit ni Rudo ang mga layunin niya kung puro kalokohan lang ang ginagawa niya. Pero doon siya nagkamali at naalala ni Rudo ang layunin niyang makabalik sa sphere at baguhin ito ayon sa huling kahilingan ni Reto. Kaya't sinagot niya si Zanka dahil seryoso siya sa lahat ng ito at sinabi niyang tigilan na siya sa panlalait. Hinugot ni Zanka ang kanyang sandata at ipinabatid na hindi sila magkakasundo kailanman. Sumang-ayon si Rudo at agad kumuha ng metal rod mula sa basurahan sa gilid. Gamit ang kapangyarihan niya ay ginigising niya ang puwersa nito. Nagulat si Zanka sa nakita kung paano nagawang gamitin ni Rudo ang isang random na bagay bilang vital instrument. Doon niya naintindihan kung bakit tinawag siya ni Injen na isang henyo pero kumpiyansa pa rin si Zanka. Sabi niya kung talento lang ang meron si Rudo ay hindi siya mananalo sa isang gaya niya na pinaghirapan ang lahat ng lakas niya. Ang hindi alam ni Rudo ay distraction lang pala ang mga sinabi ni Zanka at biglang bumagsak ang baston ni Zanka sa harap niya na ilang pulgada lang ang layo sa ulo niya. Napilitan si Rudo na umiwas at tumakbo habang biglang umatake si Zanka at mabilis siyang napin sa lupa. Kontento na si Zanka sa tagumpay pero may napansin siya sa mukha niya at pinunasan niya ito, dahil sa pag-uusisa ay inaamoy niya at halos mapaubo sa gulat dahil sa tae pala yun. Doon niya naalala na ang metal rod na ginamit ni Rudo ay parte pala ng isang plunger mula sa banyo. Sinubukan pa niyang ipaliwanag kung ano ang plunger pero wala na sa mood si Rudo. Sinimulan niyang iwas-iwas ang plunger na may laman pang hindi natunaw na hapunan ng kung sino. Natarante si Zanka at todo iwas sa lumilipad na dumi at hanggang sa napilitan siyang tumakbo palayo kay Rudo. Hindi maintindihan ni Rudo kung bakit bigla siyang natakot pero gumagana naman kaya't hinabol niya ito habang dala ang nakakatakot na plunger. Sa kalagitnaan ng habulan para silang sina Tom and Jerry na paikot-ikot sa mga eskinita, hanggang sa nakatakas si Zanka papunta sa Main Street pero malapit na si Rudo sa likod niya. Bigla na lang may pusa na sumasalubong kay Zanka at natapilok siya. Nawalan siya ng balanse at dito na siya naabutan ni Rudo at tumalon si Rudo ng mataas, sabay iwas-iwas ang plunger ng buong lakas patungo sa natigil ang si Zanka. Tinamaan si Zanka ng sunod-sunod na lipad ng dumi at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Injen para tingnan kung kumusta na sila. Tinanong niya si Rudo kung nakilala na ba niya ang bago niyang guro at itinuro lang ni Rudo si Zanka.
na nakahandusay sa ibabaw ng tambak ng basura habang nangingisay sa pagkasira ng ulo. Tinulungan ni Injan si Zanka na maglinis ng sarili at isinakay siya sa sasakyan pero hindi niya mapigil ang matawa sa nangyari na natalo si Zanka ng dumi. Si Rudo naman ay tila na trauma nang malaman ang totoo tungkol sa sandata na inihahampas-hampas niya sa buong kalye. Sabi pa ni Injan na si Zanka ay isang spoiled na bata at hindi niya inakalang may makakatrato sa kanya ng ganon. Tahimik lang si Rudo habang nakatitig sa mukhang wasak na si Zanka hanggang mapansin niya ang isang pares ng bote sa likod ng sasakyan. Sabi ni Injan ay maaaring hindi maganda ang unang pagkikita nila pero si Zanka pa rin ang magiging guro niya mula ngayon. Pinuri pa niya ito at sinabing si Zanka ang pinaka-skillful na trainer pagdating sa paggamit ng vital instruments. Mukhang mahalaga kay Zanka ang sinasabi ni Injan dahil napatawa siya nang marinig ang papuri. Biglang tinawag ni Injan ang isang babae sa likuran ng kotse na si Rio at tinanong kung kailan siya dumating doon. Nagising si Rio mula sa kanyang beauty nap at sinabing curious lang siya sa bagong lalaki at napatitig si Rudo sa kanya dahil napakaganda niya. Bigla na lang nilalaro ni Rio ang buhok ni Rudo dahil kakaiba raw ito at napaisip si Rudo kung aksidente ba siyang napunta sa langit. Habang nakatulala pa siya ay pinapaandar na ni Injan ang kotse palabas ng lungsod, patungo sa headquarters ng cleaners na nasa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa mga lugar ng mga iniwan na syudad na puno ng basura, dumaan ang sasakyan sa isang lagusan at sa wakas ay huminto at bumababa silang lahat sa sasakyan at sinalubong ni Engine si Rudo sa sentral ng mga tagalinis. Pagpasok nila ay nagpaalam ang iba kay Rudo at pumunta sa ibang direksyon. Sinamahan siya ni Brenjin para ipakilala kay Simyo ang receptionist at ipinaliwanag nito na tuwing papasok siya rito ay kailangan niya muna itong puntahan. Bago pa man maipaliwanag kung ano ang kanyang kakayahan ay biglang dumating si Semo na may dalang fork at mabilis na pinatay ang mga langaw na nakapaligid kay Rudo. Pareho silang natahimik at doon ngumiti si Simyo at ipinakilala ang sarili kay Rudo sabay banggit na nakausap na siya ni Engine tungkol dito. Pati na rin kung saan siya galing at gayon pa man ay gusto niyang makita mismo ang kakayahan ni Rudo kaya't ginamit niya ang kanyang salamin. Ipinaliwanag ni Engine na ang mga salamin na iyon ang pangunahing kasangkapan ni Simyo na nagbibigay sa kanya ng mas matalim na paningin at kakayahang makita ang pinakapinagmulan ng isang tao. Medyo nagulat si Rudo dahil hindi niya alam na maaari ring gamitin sa ganoon ang mga pangunahing kasangkapan. Pagkatapos mag-focus ay nagsimulang lumiwanag ang salamin ni Simyo at pati ang kanyang mga mata ay kumikislap, ngunit nang subukan niyang makita ang pinakapinagmulan ni Rudo ay biglang namatay ang liwanag at nabahala siya at tinanong siya ni Engine kung ano ang nakita niya. Kaya't bahagyang bumawi si Simyo at ipinaliwanag na napakataas ng pisikal na kakayahan ni Rudo kaya hindi na kailangang magsimula pa sa simula ang kanyang pagsasanay, malinaw ang kanyang pagkakaugnay sa kanyang pangunahing kasangkapan, pero hindi pa matatag ang paraan ng paggamit nito kaya kailangan pa ng pagsasanay upang maging natural ang paggamit. Nagtanong si Engine kung iyon na ba ang lahat ngunit nilinaw ni Simeon na may isa pa siyang nakita. Sa seryosong ekspresyon ay sinabi niyang may dumi si Rudo sa leeg at nagulat siya sa narinig habang tumawa si Jin at sinabing iyon ang dahilan kung bakit may mga langaw. Nagpasalamat si Engine kay Simyo sa impormasyon at sinabi na ipapakilala muna niya si Rudo sa pinuno. Sa kabila ng pagtawa ay saglit na tumingin si Engine kay Simyo bago umalis dahil alam niyang hindi lang iyon ang nakita nito kay Rudo. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng sentral ay ipinaliwanag ni Engine kay Rudo na may humigit kumulang 100 katao rito na binubuo ng mga mandirigma, bantay at tagasunod. Depende sa lugar na nililinis ay maaari silang may talaga sa ibang himpilan kaya't bihira silang magsama-sama rito. Dahil dito ay nagpasya si Jin na ipakilala si Rudo sa iba at iniisip na kakaunti lang ang tagalinis na naruroon pero nang buksan ang pinto, bumungad ang napakaraming tao na hindi mukhang pala kaibigan. Nang makita ito ay walang sinabi si Engine at agad na isinara ang pinto, sabay sabi na masyado silang marami kaya mas mabuting ipagpaliban muna at hindi na nag-aksaya ng oras. Dinala niya si Rudo sa opisina ng pinuno na sinubukan nito na pumasok agad para tanungin kung paano siya makakaakyat, pero pinigilan siya ni Engine dahil alam niya ang balak nito. Ipinaalala niyang sa kahit saan ay napakahalaga ng impormasyon kaya hindi basta ibinibigay, kailangan niyang ipaliwanag mismo sa pinuno na handa siyang magtrabaho sa sentral kapalit ng impormasyong iyon at bukod pa rito, pinapaalala ni Engine na huwag tanungin ni Rudo ang pinuno tungkol sa kanyang pangunahing kasangkapan, dahil kahit sila ay hindi alam kung ano iyon at hindi pa rin niya ibinabahagi kung ano ang kanyang kakayahan.
Gayunpaman ay sinusundan pa rin siya ng mga tagalinis hindi lang dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan kundi dahil na rin sa kanyang katapatan. Nang maintindihan ito ay naghanda sa isip si Rudo at nagpa siyang buksan ang pintuan ng opisina, pero nagulat siya nang makitang walang tao sa loob. Nalito rin si Engine at sa puntong iyon biglang lumitaw si Simio sa kanilang likuran at binanggit na nakalimutan niyang banggitin na nasa biyahe ang pinuno para sa trabaho at hindi pa babalik ng ilang panahon. Natarante si Rudo sa narinig ngunit nagpaumanhin si Engine na may ngiti at ipinaliwanag na mukhang hindi pa niya makikita ang pinuno. Nilinaw ni Simio na wala siyang ideya kung kailan ito babalik at nagreklamo si Engine na madalas itong kumikilos ayon sa sariling galaw, kahit siya ang pinuno kaya't malamang na matatagalan ang pagbabalik nito at di natuwa si Rudo pero biglang lumapit si Rilio at iminungkahi na obserbahan na lamang niya ang trabaho ng iba. Samantala dahil tanging ang pinuno lamang ang makakapagpatanggap sa kanya bilang opisyal na miyembro ng mga tagalinis, maaari muna siyang sumama bilang isang baguhan at biglang lumapit si Ryo kay Rudo at nagpahayag na gusto rin niyang mas makilala ito, dahilan para hindi makapagsalita si Rudo. Tinanggap naman ito at ipinaliwanag ni Simio ang misyon at may mga taong nakatira malapit sa kontaminadong lugar na nagulat na may mga basurang halimaw na lumalapit sa harang at kailangan silang linisin kung sakali. Nalito si Rudo nang marinig ang tungkol sa kontaminadong lugar dahil buong paligid ay puno rin ng basura. Pinagalitan si Engine ni Simio dahil hindi niya ito naipaliwanag ng maayos. Sumagot si Engine na naipaliwanag naman niya ng buod na parang isang basurahan pero hindi nasiyahan si Simio at sinabi na siya na lang ang magpapaliwanag imbes na umasa sa ulo na sablay na iyon. Doon niya ipinaliwanag na nahahati ang terrace sa ligtas na lugar kung saan maaaring mamuhay ng payapa ang mga tao at sa kontaminadong lugar kung saan naninirahan ang mga halimaw ng basura. Ang lugar kung saan bumagsak si Rudo pagdating niya ay ang pinakamapanganib sa lahat ng kontaminado na lugar at tinatawag itong ipinagbabawal na zona. Hanggang ngayon ay may 6 na ipinagbabawal na zona na natukoy at sinumang sibilyan na papasok doon ay maaaring mamatay agad. Hindi lang iyon at puno rin ito ng mga halimaw ng basura na kahit isang giver ay hindi kayang talunin, kaya milagro na nandoon si Engine para iligtas siya. Dahil dito ay tinanong ni Simio si Engine kung bakit siya naroon sa ipinagbabawal na zona pero sinagot niya na wala iyong halaga at dumaan lang siya. Hindi yun lubos na naintindihan ni Simio ngunit binaliwala na lang at ipinaliwanag na kailangang gumamit ng maskara kapag pumapasok sa kontaminado na lugar. Habang iniabot niya kay Rudo ang maskarang pang-oksiheno ay ipinaliwanag niyang ang paghinga ng masasamang particle mula sa lugar na iyon ay maaaring magdulot ng malubhang sakit at kung walang maskara, maaari pa siyang mamatay sa loob lamang ng 15 minuto sa ipinagbabawal na zona. Nagulat si Rudo sa narinig kaya agad niyang sinuot ang maskara at sumama sa grupo ni Rilio papunta sa harang na itinuro sa kanila. Ipinaliwanag ni Rilio na madali lamang ang misyon ngayong araw, ngunit kailangan niyang bigyang pansin ang kanilang gagawin. Medyo kinabahan si Rudo nang kumikindat sa kanya si Ryo at nang tumingin siya sa kabila ng harang, napansin niyang puno iyon ng basura kaya't napaisip siya kung gaano katagal siyang humihinga doon. Habang sumusunod siya sa grupo ni Rilio ay naalala niya na dati akala niya iyon na ang kailaliman noong nasa loob pa siya ng espera, pero hindi niya inisip na may mga taong naninirahan dito. Napaisip tuloy siya kung ang mga nakatira sa itaas ay hindi rin ba alam ito at gayunpaman, ngayong nakita niya ang kontaminado na lugar ng mas malinaw, para sa kanya ay parang puno ito ng mga kayamanan at gusto niyang kunin ang lahat para ayusin. Iniwan muna niya ang kanyang pagkasabik at lumapit kay Rilio para tanungin kung sino ang mga taong kasama nila. Sumagot si Ria na tagalinis din sila at ipinaliwanag na sila ay mga tagasunod na kahit wala silang kapangyarihan ay mahalagang suporta para sa mga tagalinis. Nilapitan siya ng isa para bumati kay Rudo pero nang kinamayan siya ay sobrang higpit ng pagkakahawak na halos mabali ang kamay niya. Sa gulat ay napaupo si Rudo sa sahig at natawa si Ryo habang ipinapaliwanag na siya si Grace, na may napakalakas na kapit na kayang magwasak ng mga baluti ng mga halimaw sa basura. Habang nasa sahig pa ay tinitigan siya ni Rudo na may takot at iniisip kung kakayanin ba niyang masanay sa ganitong sitwasyon, ngunit alam niyang kailangan niyang ayusin ang sarili kahit na simple lang ang misyong ito at limitado lang siya sa pagmamasid. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nagulat kay Ryo na may mga halimaw ng basura na nakikita kaya't agad silang naghanda mula sa mga anino. Nagsilabasan ang mga halimaw at natatarante si Rudo nang makita na napakarami nila dahil walang nagsabi sa kanya na ganoon karami ang sasalubong sa kanila.
Tiniyak ni Rilio na walang dapat ikabahala dahil mabagal at mahina lang ang mga halimaw na ito. Marami sa kanila ang nagsimulang sumalpok sa harang kaya't ipinakita ni Rilio na hindi naman talaga sila makakapanakit at dahil doon ay perpekto silang pagmasdan at pag-aralan. Medyo kumalma si Rudo nang mapansin na mas mahina nga ang mga ito kaysa sa unang mga halimaw na nakita niya. Naisip niya tuloy kung may pagkakaiba sa mga uri ng halimaw dahil para silang mga hayop at biglang sumalakay ang isang mas malaking halimaw sa harang na nagdulot ng malakas na ingay kaya't muling natarante si Rudo. Napasigaw na wala itong kadala-dala na halos magdasal na siya ng ama namin. Ngunit patuloy na sinabi ni Rion na ayos lang ang lahat at kahit pa sinisimulan na ng mga halimaw na wasakin ang harang para makapasok, iginiit ni Rudo na wala nang maayos at kailangan na nilang humingi ng tulong at ipinaliwanag ni Rilio na ang mas malaking halimaw ay mas malakas ng kaunti kaysa sa maliliit, ngunit masangkop ito para sanayin ang isang baguhan na tulad niya. Dahil lumitaw na ang ganitong klase ay marahil iyon na ang buong kawan at kung malilinas nila lahat ng sabay-sabay, makakauwi agad sila at makakapagdaos ng welcome party at tinanong ni Ryu kung ano ang paboritong pagkain ni Rudo, ngunit nalito ito at ipinaalala na hindi pa siya opisyal na tagalinis. Nilinaw naman ni Ryu na iyon ay welcome party para sa kanya sa Terra at gayunpaman, hindi pa rin maunawaan ni Rudo kung paano ito nakakapanatiling kalmado sa kabila ng nakamamatay na trabaho kaya't ipinaliwanag ni Rilio na para maging isang tagalinis o mas tama, para mabuhay sa Terra napakahalaga na maging matatag ang puso at huwag mawalan ng composure, o kaya naman ay dapat medyo baliw talaga. Doon siya nabigla at napansin niyang kahit kailan ay hindi nawalan ng composure si Engine at iyon ang kulang sa kanya, kaya nagpasya siyang panatilihin ang kanyang kalmado at eksakto sa sandaling iyon, nabasag ang harang sa malalaking piraso ng isang napakalaking halimaw at kahit si Rilio ay nabigla at lumalaki ang mga mata. Nalaglag ang maskara ni Rudo ngunit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na walang problema, gayunpaman nang tumingin siya kay Rilio para humingi ng kumpiyansa, sinabi nitong seryoso na ang sitwasyon dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking halimaw at tiyak na hindi iyon para lamang sa obserbasyon. Napatigil si Rudo sa takot pero kinuha ni Rilio ang isang pares ng gunting mula sa kanyang bag at sinabi na mas malakas ang kalaban, mas masaya ang tagumpay at hindi alam ni Rudo kung ano ang gagawin at napatingin na lang siya sa gunting ni Rilio na biglang nagliwanag ng berdeng kulay. Ipinaliwanag ni Rilio na bago nila linisin ang malaking halimaw ay mas mabuting unahin muna ang maliliit. Pagkasabi nito ay inihagis niya ang gunting sa langit at bigla itong lumaki at naging isang nakamamatay na sandata at sa pamamagitan nito, nagawang patumbahin ni Rilio ang napakaraming halimaw sa loob ng wala pang isang minuto dahilan para mamangha si Rudo. Naisip niya kung ano ang kaganapan at napansin na tila iniikot ni Rilio ang gunting gamit ang kanyang mga paa. Ipinaliwanag ni Grease na ang pangunahing kasangkapan ni Rilio ay ang gunting na iyon na tinatawag na Reaper na karaniwan ay ginagamit ito gamit ang kamay, pero ginagamit ni Rilio ang kanyang mga paa kapag ginagawa itong sandata kahit na itinuturing itong hindi maganda ang asal. Napansin ni Rudo na bawat isa ay may sariling paraan ng paggamit ng kanilang kasangkapan, ngunit pinutol ni Grease ang kanyang iniisip at pinaalalahanan siya na huwag magpakampante at kahit baguhan pa lamang siya, maaari rin siyang mamatay. Sa likod niya ay biglang umatake ang isang halimaw ngunit nasalo ito ni Grease gamit lamang ang kanyang mga kamay at nadurog ang bungo nito dahil sa tindi ng kanyang kapit. Pagkatapos ay inihagis niya ang halimaw diretso kay Rio, na agad itong pinutol sa dalawa gamit ang kanyang gunting at nagbiro pa na maaari pa silang magpadala ng mas marami. Sinunod ng iba pang mga tagalinis ang kanyang utos at pinapalo muna ang mga halimaw upang ma-neutralize bago ipadala sa gear para tapusin. Pinagmamasdan ito ni Rudo na manghang-mangha dahil kahit wala silang lakas para pumatay ng mga halimaw, nagagawa nilang pigilan ang mga ito ng sandali para maubos ng mga may kasangkapan. Sa mabilis na panahon ay naintindihan niya kung paano lumalaban ang mga tagalinis at naalala ang sarili niyang salita nang sabihin niyang tutulong lamang siya hanggang makamit ang kanyang layunin. Habang nagmumuni-muni siya ay natapos ng lipulin ni Rio ang lahat ng maliliit na halimaw at nakatuon na ito sa pinakamalaki. Nang makita itong nagsimula na ang laban ay inutusan ni Grease ang iba na siguraduhin na ma-neutralize ang maliliit para hindi maging banta. Pinagmamasdan ni Rudo ang galaw ng lahat subalit isa sa mga halimaw na akala nilang natalo ay biglang gumalaw at nagpabagsak sa isang tagalinis. Bigla itong tumalon sa kanya at hindi na nakapag-react kaso sa mismong sandali ay pumagitna si Rudo gamit ang isang tubo na nakita niya sa paligid.
Buo ang kanyang loob at sinabi ni Rudo na papasok siya sa mga tagalinis para makuha ang impormasyong kailangan niya at alam niyang walang silbi ang maging pabigat. Kaya't nagpasya siyang gawin din ang kanyang parte at ipakita ang kanyang kakayahan at sa sandaling iyon, nag-activate ang kanyang pangunahing kasangkapan sa pamamagitan ng kanyang guwantes, nagbibigay ng kapangyarihan sa hawak niyang tubo. Ang dating kalawangin na tubo ay biglang nagkaroon ng maraming sanga na may matutulis na tinik, dahilan upang malito si Rudo kung bakit ganoon ang naging anyo nito at doon niya naisip kung paano ba talaga niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Natakot siya nang tumitig sa kanya ang mga mata ng halimaw pero bago pa man mabali ang mga sanga, dumating si Ryo at sinuntok ito ng malakas at sabay iginiit na hinahangaan niya si Rudo sa pagligtas sa isang walang malay. Dumating din si Grace at nagsorry dahil nagpapabeya sila. Pagkatapos magpasalamat ay tinanong niya si Rilyo kung nagawa na ba nitong linisin ang higanteng halimaw. Sumagot ito na kahit pinutol na niya ng maraming beses gamit ang kanyang kasangkapan, hindi pa rin ito naglalaho at nakita nilang dahan-dahan na muling nagdudugtong ang katawan ng halimaw, bagay na hindi dapat mangyari. Karaniwan ay may parehong kahinaan ang mga ito tulad ng isang buhay na nilalang, kaya't dapat ay mamatay na kapag naputol sa dalawa gamit ang pangunahing kasangkapan pero para kay Ryu, hindi iyon mahalaga dahil halimaw ng basura pa rin ito kaya't patuloy niya itong puputulan hanggang hindi na ito makagalaw. Sinabi naman ni Grace na idodokumento nila ito at iuulat bilang bagong uri ng halimaw at magbibigay ng babala sa mga kalapit na nayon. Umalis na ang grupo ng mga tagasunod at bumalik si Ryu sa pakikipaglaban sa halimaw, kaya't napatigil si Rudo na litong-lito kung ano ang gagawin. Nagsimulang putulin ni Ryu ang mga galamay ng halimaw gamit ang kanyang gunting, mahusay niya itong naipapagana gamit ang kanyang mga paa at sa pagputol niya ng lahat na lumalabas sa ulo ng halimaw, napansin niya ang isang makinang na bahagi sa bungo nito at inisip na iyon ang mahina nitong parte. Lalong nagalit ang halimaw at inihagis siya palayo at muling nagpatubo ng mga galamay, nagsimulang magningning ang mga mata nito at naging mas mabagsik ang galaw at hinawakan ito ni Rilyo habang sinisimulan nitong hampasin ang lupa, dahilan para babalaan ni Grace si Rudo na baka may pit siya. Biglang gumapang ang mga galamay ng halimaw sa ilalim ng lupa at tumungo diretso kay Rudo at bago pa siya makagalaw, bumagsak ang lupa sa ilalim niya at siya ay nahulog at sa oras na iyon ay nag-isip si Rudo na ang tunay niyang layunin ay balikan ang pumatay kay Legoto at ang mga tao sa itaas, pero ngayong hindi pa niya kayang kontrolin ng maayos ang kanyang kapangyarihan at nagiging sagabal pa siya, napatanong siya sa sarili kung may silbi ba talaga siya. Subalit bago pa siya tuluyang lumunin ng kadiliman ay may isang kamay na biglang humawak sa kanya, mahigpit na hinawakan ni Grace si Rudo at tinulungan siyang makabalik sa ibabaw bago siya isinakay sa kanyang balikat at tumakbo ng napakabilis kasama siya. Habang iniiwan ang lugar ay binanggit ni Grace na hindi niya maintindihan kung bakit siya napatulala, pero kung may layunin siya dapat ay makatakas muna siya bago mahuli at hindi magawa ang nais at pagkatapos ay itinoon niya ang tingin kay Rilyo, na ginamit ang kanyang gunting para atakihin ang makinang na bahagi sa ulo ng halimaw at iniisip na iyon ang kanyang kahinaan. Sa sandaling ginawa niya iyon ay naging abo ang halimaw kaya't agad na tumakbo sina Grace at Rudo para tingnan kung ayos lang si Rilyo. Ipinakita ni Rilyo ang isang kalawangin na cutter at ipinaliwanag na namatay ang Titan nang tusukin niya ito, kaya't tila iyon ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Lubos na nagulat si Grace nang makita iyon ng malapitan na napagtanto na isa pala iyong pangunahing kasangkapan at sa kabilang eksena, makikita ang isa sa mga lalaking nagtangkang dalhin ang instrumento para ibenta, na nagising sa isang kuwebo ng isang hindi kilalang tao. Hindi siya makapaniwala at binanggit na ang naaalala lang niya ay binugbog siya ng isang esperino pero sa mismong sandali na iyon, tinanong siya ng taong nasa kuwebo kung nasaan ang sinasabing esperino. Maya-maya pagkatapos ng insidente ay makikita si Sana na naglalakad sa pasilyo ng sentral na inaantok pa, nang bigla siyang nakarinig ng maingay sa malayo at nang magpasya siyang alamin kung ano iyon at naghanda rin kung sakaling kailangan niyang makialam, nadatnan niya ang napakaraming tagalinis na nagdiriwang na may pagkain, laro at inumin. Kaya't nilapitan niya si Rilyo para tanungin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Rilyo na ipinagdiriwang nila ang welcome party ni Rudo sa Terre kaso nang marinig iyon, binanggit ni Sana na malamang karamihan ng dumalo ay gusto lang uminom ng libre.
Nilinaw naman ni Rilio na wala namang masama kung magsaya rin sila kaya't hindi niya nakikitang may problema. Pagkatapos magmasid sa paligid ay napansin ni Sana si Rudo na nakasandal ang ulo sa mesa na mag-isa at binanggit na tila hindi mukhang masaya ang panauhing pandangal. Ipinaliwanag ni Rio na iyon ay dahil hindi niya nagamit ng maayos ang kanyang pangunahing kasangkapan noong nakaraang araw, kaya't ganoon ang kanyang kalagayan simula pa noon at iniwan muna nila iyon at binanggit ni Sana ang kahapon, na may lumabas na isang napakabihirang halimaw ng basura. Bilang tugon ay ikinwento ni Rilio na hindi tulad ng mga karaniwang halimaw ng basura, ang kanyang core ay hindi gawa sa kaluluwa kundi isang bagay at ang bagay na iyon ay may kapangyarihan na isang pangunahing kasangkapan na nangangahulugang isang halimaw ng basura ang isinilang gamit iyon bilang kanyang pinagmumulan ng lakas. Sinabi ni Rio na ikinagulat talaga nila iyon at hindi nila alam ang gagawin at sa kabila ng seryosong usapan, biglang nagbago ang mukha ni Rilio sa isang walang pakialam ng ngiti at sinabing hayaan na ang mga taga-itaas ang mag-alala sa mga misteryong iyon. Hindi naman natuwa si Sana sa ganoong pagbabago ng ugali dahil alam niyang si Rilio ay hindi talaga nagbabago kahit ano pa ang mangyari. Ipinahayag ni Rilio na kapag natapos ang pagpupulong na sasama sa kanila sina Engine at Simio, bagay na ikinagulat ni Sana at samantala ay nanatiling nakaupo si Rudo sa mesa habang tinignan ang kanyang mga guwantes na may lungkot, ngunit sa sandaling iyon nilapitan siya ni Grease upang magpakilala ng maayos at sinabi na nagsikap siya ng husto kahapon. Nagpakilala rin si Rudo at nilinaw na wala naman siyang nagawa pero pinapaalala ni Grease na iniligtas niya ang kanyang kasama mula sa isa sa mga halimaw ng basura. Ang taong iyon ay isang binatang tagasunod na nagngangalang Follow na nakasuot ng salamin at ang deskripsyong iyon ay nagpabalik kay Rudo sa nangyari kahapon gamit ang kanyang kakayahan, at lalo lang siyang hindi mapakali. Sinabi niya na hindi niya nagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan at pagkatapos ng kanyang pagtatangka ay sina Rio at Rilio pa rin ang nagligtas sa kanila, ganito na siya mula pa noong nasa itaas pa siya kung saan palagi siyang nadala ng galit at puro reklamo lang, kaya si Leguto ang laging umaayos ng lahat para sa kanya. Labis na nabigo si Rudo at inamin na kahit kailangan niyang makabalik agad sa itaas, wala pa ring nagbago dahil lagi siyang may tagapagligtas at hindi niya natutupad ang sariling inaasahan at biglang pinutol ni Grease ang kanyang sinabi upang magpasalamat sa isang bagay na hindi inaasahan ni Rudo. Nakita ni Grease ang kalituhan ni Rudo kaya ipinaliwanag niya na kapag nakikita ng iba ang mga tagasunod, madalas nilang iniisip na mahina ang mga ito na walang kapangyarihan at pabigat lamang sa mga tagalinis na maging sa loob ng mga tagalinis, may ilan ding naniwala roon noong una. Pero pakiramdam niya ay hindi ganoon si Rudo kaya't nagpapasalamat siya at nagulat si Rudo at hindi alam ang isasagot, kaya ikinwento ni Grease na sumali si Follow sa mga tagalinis upang labanan ang mga halimaw ng basura, ngunit dahil wala siyang kapangyarihan ay hindi niya kayang lipulin ang mga ito. Kaya inalagaan niya ang isang mahalagang bagay para balang araw ay maging giver siya at gayunpaman, iginiit ni Grease na mananatili siyang tagasunod kahit maging giver siya upang bigyan ng leksyon ang lahat ng mga umalipusta at ng hamak sa kanya. Dahil dito ay hiniling ni Grease kay Rudo na kalimutan na ang tungkol sa inaasahan ng iba at ang pagiging malakas, sa halip ay tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin at nalito si Rudo at hindi alam ang isasagot, kaya nilinaw ni Grease na dapat ay may bagay na nais siyang gawin bago pa siya makarating sa Terra. Bago siya tuluyang lumunin ng mga nangyari ay dapat subukan niyang balikan iyon para makabalik sa simula, dahil sa ganoong paraan agad niyang malalaman kung ano ang dapat gawin para makamit iyon. Hinaplos ni Grease ang ulo ni Rudo at hinikayat siyang magtiwala sa sarili at ipagpatuloy ang kanyang buhay kahit na napunta siya sa Terra. Nagulat si Rudo at halos maantig sa mga sinabi ni Grease at sa simpleng galaw na iyon ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, biglang dumating si Engine at umakbay sa kanya na halatang pagod. Tinanong siya nito kung bakit hindi pa siya kumakain at ganoon din ang ginawa ni Rilio na pinaalalahanan siyang kailangan niyang kumain dahil ginawa nila ang piyesta na iyon para sa kanya. Tumayo si Grease at magiliw na inimbitahan si Rudo na sumama na sa iba para kumain hanggang mabusog. Nanatiling tahimik si Rudo sandali at halatang nagulat ngunit nang makita niya ang mainit na kapaligiran na naghihintay sa kanya, nagpasya siyang tumayo mula sa mesa at sumama at habang sila'y kumakain ay nagsimulang tumugtog ang musika. Biglang marami sa mga tao roon ang na-excite nang makita ang isang lalaki na kumakalog ng mga lata ng pintura. Lumapit si Engine kay Rudo at sinabi sa kanya na tingnan ng mabuti dahil ang lalaking iyon ay si Gob, isang tao na palaging gumagawa ng gusto niya at hindi lumilihis sa landas.
Nagsimulang mag-graffiti si Gob sa mga pader at tuloy-tuloy ito at kahit may ilan na nagrereklamo sa amoy ng spray paint, umupo si Engine at pinanood ang ginagawa niya sabay banggit na madalas itong bumabalik nitong mga huli. Sumagot si Gob na marami pa siyang gustong ipinta at kumikinang ang kanyang mga mata habang tinatapos ang obra sa pader kaya't pati si Rudo ay napatitig sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda ay bumalik tayo sa lalaking nakita kanina matapos ang mahabang oras ng pagpapahirap para makuha ang impormasyon tungkol kay Rudo. Lubhang wasak na ang kanyang katawan kaya nakiusap siyang tigilan na siya dahil sinabi na niya ang lahat ng alam niya. Pinatay na siya ng torture sa isang iglap at kontento na sa impormasyong nakuha na isang Esperino na may kulay abong buhok na may maitim na dulo at malalalim na eyebags. Isa itong Esperino na may kapangyarihan ng isang giver at umaasa siyang magdadala iyon ng magandang gantimpala. Pagbalik sa sentral ay nakatanggap ng tawag si Simio at kaagad na ipinaalam sa mga tagalinis na may dumating na bagong misyon, bago pa man malaman kung ano iyon at ipinahayag ni Sangka ang pag-aalala dahil naroon pa si Rudo, at alam niyang magiging instructor lang siya kapag opisyal na siyang miyembro ng mga tagalinis. Sumagot si Simio na nasa nilalaman ng misyon ang dahilan kung bakit niya ipinatawag si Rudo. Ipinaliwanag niya na isang halimaw ng basura ang umatake sa isang mangangalakal na dumaraan sa kontaminadong lugar at ninakaw ang isang napakahalagang karga at dahil dito ay humihiling ang taong iyon na linisin ang halimaw at ibalik ang kargang iyon. Sa gulat ng lahat ay isang buhay na tao na nahulog mula sa esfera. Ipinunto ni Simio na hindi normal ang magkaroon ng dalawang Esperino na buhay na lilito ng sunod-sunod. Dahil dito naisip ni Simio na baka maging interesado si Rudo at dahil maaari siyang makakuha ng bakas para makabalik sa itaas, alam ni Grease na maraming iniisip si Rudo kaya't ipinapaalala niya na siya pa rin ang magpapasya kung sasama o hindi. Pinag-isipan iyon ni Rudo dahil alam niyang hindi pa niya magamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan at baka muli na naman siyang maging pabigat na kailangang ipagtanggol ng iba, pero sa kabila nito, ito ang pagkakataon niyang makahanap ng impormasyon para makabalik sa itaas kaya't nagpasya siyang sasama. Ipinahayag ni Simio na ang orihinal na plano ay si Engine ang sasama sa kanila, ngunit hindi ito maaari dahil sa isa pang misyon at gayunpaman, tiniyak nito na magiging maayos ang lahat dahil sasama naman si Sangka at nang marinig iyon, labis na na-motivate si Sangka at buong sigasig na tinanggap ang misyon. Sumama ang mga tagasunod sa kanya at habang naglalakad at tinanong ni Rudo si Grease kung bakit wala itong dalang sandata, sumagot si Grease na may dala naman siyang kutsilyo kaso mas gusto niyang lumaban gamit ang mga kamay dahil iyon ang pinakamabisang paraan para sa kanya. Doon sumasabat si Folo at ikinwento na si Grease ay may dalang anting-anting na panlaban at laging nagdarasal bago ang bawat trabaho para makabalik silang lahat ng ligtas. Pinagalitan siya ni Grease sa pagsasabi noon pero natawa lamang si Folo at napansin nilang pareho na mabuti ang kalooban ni Grease. Ipinakita ni Grease ang anting-anting at ipinaliwanag na isa lang itong mumurahin na gamit na nabili niya sa isang tindahan, subalit wala namang mawawala kung manalangin kaya't wala siyang pakialam at biglang lumitaw ang isang babae ng tahimik sa tabi nila at ipinakilala ang sarili bilang ang mangangalakal na nagpadala ng kahilingan. Inakay niya sila patungo sa halimaw ng basura at tinanong siya ng ilan tungkol sa Esperino na dinadala niya, kung paano ito at kung nakapagsalita ba ito at sagot ng babae. Nakita niya ito ng aksidente habang nagbibiyahe ng mga kalakal at iniligtas niya ito, pero dahil walang malay ang Esperino na hindi ito nakapagsalita. Tiningnan siya ni Rudo na may pagdududa at tinanong kung balak ba niyang pagkakitaan ito, pero iginiit ng babae na hindi dahil tunay siyang nag-aalala rito at sinundan ng grupo ang babae. Ngunit napansin ni Sangka na kakaiba ang sitwasyon. Alam niyang palaging inaatake ng mga halimaw ng basura ang mga tao kapag nakakita, kaya't hindi siya kumbinsido na buhay pa ang Esperino at para sa kanya ay nakapagtataka na may halimaw na dumukot ng tao. Kaso nitong huli ay marami ng nakakatakot na pagbabago kaya hindi na siya sigurado kung ano ang paniniwalaan. Pagdating sa isang lugar ay itinuro ng babae ang isang lumang gusali at sinabi na tumakas ang halimaw papasok roon. Naghanda ang grupo upang magsiyasat at pinaalalahanan ni Sangka ang lahat na manatiling alerto. Pagkapasok nila sa gusali na may nakita silang tao at biglang itinulak sila ng babae para magmadali, kaso nang makalapit si Rudo ay natuklasan niyang hindi ito tao kundi isang simpleng manika at pinilit silang magmadali ng babae at biglang umurong, sabay naging putik ang sahig sa paanan nila at nahulog sila sa isang bitag. Habang nasa ilalim ay tinanong ni Grease kung nasaan ang sinasabing Esperino at tumuro ang babae kay Rudo at sinabing siya mismo ang Esperino.
Pagkatapos niyon ay nagbago siya at naging putik at mabilis na naunawaan ni Sangka ang sitwasyon nang makita ang mga lilang ilaw sa dilim na tiyak na nahulog sila sa bitag ng mga riders. Ipinaliwanag ni Grease kay Rodo na ito ay isang kilalang grupo ng mga bandido na nagsimula bilang mga magnanakaw, pero makalipas ang ilang taon ay naging mas malupit ang kanilang pamamaraan at may mga bulong-bulungan na nagsasagawa sila ng kakaibang eksperimento at ang lahat ng riders ay mga giver. Agad na inutusan ni Grease ang iba pang tagasunod na hanapin ang ruta ng pagtakas at pinaalalahanan si Follow na manatili kasama niya upang ipagtanggol si Rodo. Naiintindihan ni Sangka na siya ang haharap sa maruming trabaho kaya't pinilit niyang paalisan ang iba. Nagdalawang isip si Rodo ngunit sa huli ay umalis kasama sina Grease at Follow, kahit ipinaliwanag niyang kaya rin niyang lumaban at nilinaw ni Grease na ibang-iba ang riders kumpara sa mga taong nagtangkang dumukot sa kanya dati, at hindi nila alam kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng mga ito kaya mas mabuting lumayo. Habang tumatakas sila ay nakipagsagupaan si Sangka sa dalawang riders at inamin niyang alam niyang darating din ang araw na matutunton nila siya. Totoo na malaki ang halaga ni Rodo at maaari silang mabuhay ng marangya kung maibebenta nila siya, ngunit ngumiti ang babae at nilinaw na hindi nila balak ibenta ang bata. Ang nais nila ay makaalam pa ng mas maraming impormasyon tungkol sa Esfera, at mas mainam kung mismo ang Esferino ang magpapaliwanag at gusto nilang malalaman, halimbawa kung paano ito nakalampas ng buhay sa hangganan. Nag-isip si Sangka sandali ngunit pagkatapos ay mariing sinabi na wala siyang pakialam sa Esfera at sa madaling sabi, ang kahilingan ay isang patibong lamang para mahuli si Rodo at wala talagang halimaw ng basura at kinumpirma ng babae na totoo ngang wala, ngunit agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at ipinaliwanag na mayroon siyang napakaraming manikang putik sapat para sa bawat isa sa kanila. Napansin ni Sangka na lahat ng mga manikang putik ay may hugis ng babae na nagdala sa kanila roon at ang pagbagsak ng sahig sa kanilang mga paa ay gawa ng kanyang kakayahan. Sa kabila nito ay ginamit niya ang kanyang baston para sirain ang ilan sa mga manika at tiniyak na kaya niyang tapusin ang mga bagay na malambot na iyon nang walang problema. Dinalaan siya ng babae na mag-ingat dahil may isa sa mga manika na may nakatagong sorpresa para sa kanya. Patuloy na winasak ni Sangka ang mga manika pero biglang natunaw ang isa at lumitaw mula rito ang kasamang rider ng babae. Mabilis nitong binigyan ng malakas na suntok si Sangka na nagpahagi sa kanya sa pader at sinabi ng lalaki na napakalaking pagkakamali na ibaba niya ang kanyang depensa at makalimot sa kanyang presensya. Pagkatapos nito ay muling nagtago ang lalaki at nilinaw ng babae na hindi niya dapat sisihin ang sarili, dahil sanay lamang ang mga tagalinis na lumaban sa mga halimaw ng basura at hindi sa mga tao at muling gumalaw ang mga manika kaya tumayo si Sangka at muling nakipaglaban, winawasak ang ilan sa kanila. Ngunit paulit-ulit siyang inaabutan ng rider mula sa likod at binibigyan ng mga suntok at sipa, dahilan upang muli siyang bumagsak at nang muling bumangon ay sinabi ng babae na nakalimutan niyang sabihin na may ilang bahagi ng sahig na ginawang putik, kaya't nang subukan niyang tumayo ay nadulas siya. Binalaan siya ng babae na kapag gumalaw siya ng sobra ay tuluyan siyang malulubog at ipinunto pa niya na si Sangka lamang ang tanging kayang lumaban sa grupo, kaya kapag napigilan siya ay panalo na sila at madali na nilang makukuha ang Esferino. Ngunit biglang tumutol si Sangka at sinabi na sawa na siya sa kanilang maruming laro at madaya na paraan. Ipinaliwanag niya na naobserbahan na niya ang kanilang galaw at alam na niya ang paraan ng pakikipaglaban nila at alam niyang ginagamit ng babae ang pala para kontrolin ang putik, habang ang lalaki ay gumagamit ng instrumentong vital para manakit at iyon ang inakala niya pero napansin niyang normal na mga suntok lang iyon. Napansin din niya ang sapatos na gamit ng lalaki, mga sapatos na para sa nyebe at doon niya naisip na iyon ang dahilan kung bakit hindi ito lumulubog sa putik, kaya pala pinili itong maging kasosyo ng babae dahil bumabagay sila at ngumiti si Sangka at sinabing magkasangga nga sila, pero nakita na niya ang paraan ng kanilang laban. Nabigla ang mga riders pero binalaan siya ng babae na ang pangungutya ay walang maidudulot na mabuti at lalo lang magpapahamak sa kanya. Sagot naman ni Sangka na maaaring mas kaunti ang karanasan niya sa pakikipaglaban sa mga tao, pero mas kilala niya ang sariling instrumento na vital. Alam niya ang bigat, amoy at tekstura nito at araw-araw niya itong inaalagaan, nililinis at kinakausap at araw-araw niya rin itong ginagamit kaya't alam niyang eksaktong saan ito dapat tumama para paliparin ang kalaban. Pagkasabi nito ay itinaas niya ang kanyang baston at sinabing sapat na ang salita at oras na para ipakita ang kaya niya.
Muling sumugod ang lahat ng manikang putik ngunit nang ibaon ni Sangka ang kanyang baston sa lupa, lumikha ito ng mga alon ng pagyanig na nagbigay sa kanya ng ideya kung aling manika ang may nakatagong rider at sa loob ng 1 segundo, sumugod siya at binigyan ng 2 sunod-sunod na hampas dahilan para mawalan ng malay ang 2 rider bago pa sila makariyak. Sa pagbagsak ng babae sabay ring gumuho ang lahat ng mga manikang putik. Akala ni Sangka tapos na ang lahat ngunit bigla namang lumitaw sa kanyang likuran ang lalaki kanina at inatake siya ng hindi inaasahan. Samantala habang nakikipaglaban si Sangka ay patuloy na tumatakbo si Rudo kasama ang mga tagasunod, ngunit sa isang punto ay napansin niyang wala na siyang naririnig na ingay mula sa labanan dahil sa kanyang pagkakadistract, bigla siyang bumangga sa likuran ni Grease na huminto na pala kasama ang iba sa harap ng tila kanilang exit. Pagbukas nila ng pinto at nakita ni Grease ang isang hagdanan na patungo sa itaas, binalaan niya ang iba na hindi sila maaaring gumamit ng mga chopper sa lugar na ito, kaya kailangan nilang umakyat sa ibabaw at humingi ng tulong at agad na umalis ang ibang mga tagasunod, iniwan sina Follow, Rudo at Grease. Sinabi ni Grease na siya na ang pupunta para tingnan si Sangka dahil narinig nila ang mabilis na mga yapot na papalapit sa kanila. Hinakala ni Grease na natalo na ni Sangka ang mga riders at medyo nakahinga siya ng maluwag at tinanong kung nasugatan ba ito at ano ang nangyari sa mga riders. Subalit ilang sandali lang ang taong tumatakbo ay dumating na sa kanila at hindi si Sangka ang lumitaw, kundi ang lalaking umatake kanina nang hindi inaasahan at habang hinihingal ay agad nitong itinoon ang tingin kay Rudo, madaling nakilala ang kanyang buhok na puti na may maitim na dulo at malamig na mga mata. Nagdulot ito ng kalituhan sa kanila at bago pa man sila makapagtanong, biglang tumalon ang lalaki mula sa pader at sa isang iglap ay nasa likuran na ni Rudo at sinasabing sa wakas ay nakita na niya ang giver na Esperino. Agad na inisip ni Grease na isa itong rider at kumapit ng mahigpit ang lalaki sa pader at pinakolaps ang labasan gamit lamang ang kanyang lakas ng pagkakahawak. Bago pa siya makagawa ng anuman ay sinabi ni Grease na kaibigan ng mga tagalini si Rudo, at kung hahabulin niya ito ay makakalaban niya rin ang mga ito. Pero binaliwala lamang iyon ng lalaki at ipinaliwanag na natagalan siya dahil mahina ang kanyang direksyon, kaya't nang makarating siya roon ay bagsak na ang iba at pagkatapos nito ay lumapit siya sa kanila. Tinanong siya ni Grease kung ano ang nangyari kay Sangka dahil sa direksyon na iyon siya nagmula. Ngunit muli itong binaliwala at sinabing may isang tao na gustong makausap si Rudo kaya't dapat itong sumama. Bigla niyang hinablot ang maskara ni Rudo at inalis ito at sabay banggit na wala namang halimaw ng basura kaya hindi niya iyon kailangan. Umatras si Rudo at tinanong kung ano ang ginawa niya sa tagalinis na may baston at tinutukoy si Sangka. Noon lang siya sumagot at iginiit na wala itong dapat ipag-alala dahil mabuti siya sa mga taong mukhang malakas kaya't pinatulog lang niya ito at hindi pinatay. Makikita sa ibang eksena si Sangka na nakahandusay sa lugar kanina na hindi makagalaw, habang sinasabi ng lalaki kay Rudo na baka sobra ang lason na ginamit niya rito at bigla namang nagliwanag ang mga singsing sa kamay ng lalaki at naging matatalim na kuko. Binalaan niya si Rudo na kung sasama ito ng walang laban ay hindi siya mahihirapan at binigyan siya ng pagpipilian. Bago pa man makasagot si Rudo ay agad na lumundag sina Follow at Grease para ipagtanggol siya. Ngunit mabilis silang naiwasan ng lalaki at tinamaan ng isang malakas na double spinning kick na nagpabagsak sa kanila. Pagkatapos kumuha ng distansya at sinabi ng lalaki na may talento si Follow pero si Grease ay walang silbi, kaya't plano niyang alisin ito at walang pag-alinlangan ay humarap si Grease kay Rudo at ipinagtanggol siya, binabanggit na kahit sino pa ang kalaban ay paprotektahan niya ang kanyang mga kasama anuman ang mangyari. Doon napansin ng lalaking may mga kuko kung sino talaga si Grease at sinabi niya na narinig na niya noon na may mga basura sa mga tagalinis na tinatawag na tagasunod, ngunit hindi siya makapaniwala na isang basura ang magtatanggol sa iba. Nag-alala si Rudo at iginiit na huwag nang lumaban si Grease dahil wala siyang armas at ang usapan ay tatakas sila, kaya hindi na niya kailangang magsakripisyo at biglang nagulat si Follow nang may makita siya, pero nagpatuloy si Rudo at binanggit na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya at nais niyang umalis si Grease sa harapan niya. Sa sandaling iyon ay kinausap ng lalaki si Rudo at sinabihan siyang huwag malungkot sa sasabihin niya dahil ang taong kinakausap niya ay patay na. Napatigil si Rudo nang napagtanto niyang ang mga kuko ng lalaki ay tumusok sa dibdib ni Grease at bago pa man siya makagalaw, tuluyang bumaon ang matalim na kuko sa katawan nito at ipinaliwanag na wala namang halaga ang isang basura. Nakatingin si Rudo na parang mabagal ang lahat at habang nakikita ang amulet na protection ni Grease na lumilipad palayo,
kasabay ng kanyang dugo at habang iniintindi ni Rudo ang nangyayari, biglang nagbago ang kanyang realidad at nakita niya ang mga pangyayari na para bang mga linya lang na itim at puti. Habang nakikita niyang tinatamaan ng mga kuko si Grace, bigla rin niyang nakita ang imahe ng kanyang ama noong araw na pinaslang ito, kasabay ng paghulog ng anting-anting ni Grace sa kanyang mga kamay. Doon bumalik ang kwento sa nakaraan, kung saan bata pa si Rudo at nadatnan siya ni Legoto sa isang silid habang paulit-ulit na ibinabangga ang kanyang ulo at nang makita ito, agad na nagulat si Legoto at dali-daling tumakbo papunta kay Rudo upang pigilan siya na halatang natatakot sa itsura ng dingding na puno ng dugo. Tiningnan lang siya ni Rudo habang dumudugo ang kanyang ulo at matapos iyon ay bigla siyang bumagsak sa sahig. Nag-aalala si Legoto at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit niya sinasaktan ang sarili niya at ipinaliwanag ni Rudo na sinabi nito na hindi dapat magpapasakit ng iba, kaya naman siya na lang ang nasaktan. Kaso nilinaw ni Legoto na hindi iyon ang ibig sabihin at hindi niya kailanman sinabing saktan niya ang sarili. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nauwi sa ganoong sitwasyon at nang medyo kumalma, umupo si Legoto sa tabi niya at ipinaalala na ang sakit sa kanyang mga kamay ay gumagaan na at mas maayos na siya ngayon, bukod pa sa iniiwasan nilang makihalubilo siya sa iba. Kaya gusto niyang malaman kung ano ang nagtutulak kay Rudo na gawin iyon, dahil hindi niya lubos na nauunawaan at nanahimik si Rudo ng ilang sandali at sa huli ay sinabing wala naman, dahil wala talaga siyang anumang bagay. Kaso kahit wala siya ay palagi lamang siyang nakakaramdam ng matinding pagkadismaya at iyon lang ang mayroon siya, hindi rin niya alam kung bakit niya nararamdaman iyon at hindi niya kayang ipaliwanag gamit ang mga salita at sa pagkarinig nito, napagtanto ni Legoto na iniisip ni Rudo na iniwan siya ng kanyang mga magulang kaya't naniwala itong wala siyang halaga. Maaaring ang kawalan ng magawa ang nagdulot sa kanya ng ganoong pagkadismaya at hanggang ngayon ay hindi pa niya ito kayang tanggapin. Hindi agad naintindihan ni Rudo ang ibig sabihin ni Legoto tungkol sa pagiging walang halaga, pero sinabi nito na kapag gumaling na ang sugat niya sa ulo ay lalabas sila. Isa sa mga dahilan kung bakit pakiramdam niya ay wala siyang anumang bagay ay dahil hindi pa niya natuklasan kung ano ang tunay na gusto niya o kung ano ang nais niyang gawin, kaya't mula sa araw na iyon ay makakakita at makakaranas siya ng iba't ibang bagay upang unti-unti niyang matuklasan ang mga bagay na magugustuhan niya. Habang dumarami ang mga iyon at ang kanyang kwarto na dati walang laman ay napupuno ng mga bagay na paborito niya, ngunit kailangan niyang mangako na ipapaalam niya sa kanya kapag may dalang babae na gusto niya. Hindi masyadong naintindihan ni Rudo ang huling sinabi dahil bata pa siya, pero matapos gamutin ang sugat sa kanyang ulo ay lumabas siya kasama si Legoto upang maglibot at dinala siya nito sa aklatan at sinubukan ipakita sa kanya kung paano maglaro ng bola. Itinuro nitong dapat sisipain ang bola upang makapaglaro. Kaso ang ginawa lang ni Rudo ay pulutin ang bola at linisin ito ng alikabok at hawakan ng maingat, habang patuloy na tinitingnan ang mundo na may halong kawalang interes, patuloy na sinubukan ni Legoto at sa pagtatapos ng araw ay napagtanto niyang hindi dahil walang interes si Rudo, kundi wala pa lang siyang nakikitang bagay na talagang tama para sa kanya. Gayunpaman ay alam niyang unang araw pa lang iyon at nagsisimula pa lamang sila kaya't hindi siya nawalan ng pag-asa, eksakto sa sandaling iyon at napatingin si Rudo sa isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon at tinanong kung ano ang nangyayari roon. Nakita ni Legoto na tinitingnan niya ang isang karaniwang mamamayan na nagtatapon ng basura at ipinaliwanag na normal lamang iyon, kaso nang maintindihan iyon ay bigla siyang tumakbo at agad na kinuha ang itinapon mula sa basura. Nagulat si Legoto at agad siyang sinundan at gustong malaman kung ano ang nangyayari. Hawak ni Rudo ang bagay na nakuha niya mula sa basura gamit ang nanginginig na mga kamay, at sa loob lamang ng ilang sandali ay napahagulhol siya ng walang tigil. Nang makita ito ay tinanong ni Legoto si Rudo kung ang bagay bang iyon ang nagdulot ng damdamin sa kanya. Sumagot si Rudo na bahagya lang itong sira kaya't hindi niya maintindihan kung bakit itinapon dahil hindi pa naman ito natatapos. Dahil dito ay sinabi niya na nais niya itong ayusin dahil naaawa siya na ito'y iniwan. Ipinaliwanag ni Legoto na baka nagpoproyekto lang siya ng damdamin, pero kinilala rin na mayroon siyang kakayahang makita ang halaga sa mga bagay na itinapon na. Pagbalik sa kasalukuyan matapos ang alaala ay nagsimulang lumiwanag ng kulay caramsy ang anting-anting ni Grace sa mga kamay ni Rudo kasabay ng kanyang mga mata. Nagulat dito ang lalaking may mga kuko at sa sandaling iyon habang mabilis na nawawalan ng dugo, naunawaan ni Grace kung bakit hindi nagamit ni Rudo noon ang kanyang pangunahing kasangkapan.
Inamin ni Grease na nagkamali sila dahil ang kakayahan ni Rudo ay hindi gawing pangunahing kasangkapan ang mga bagay na nahahawakan niya, kundi ang kapangyarihang mailabas ang pinakamataas na halaga ng mga bagay na iyon at biglang nagawa ni Rudo na gawing pangunahing kasangkapan ang anting-anting ni Grease, at ito ay naging isang sandata na makakapagprotekta sa kanya. Tinitigan siya ng lalaking may mga kuko na halatang na-excite at tinanong kung iyon ba ang kanyang instrumento na vital, kahit hindi niya alam kung ano ang nagagawa nito o kung ano ang kakayahan nito at samantala, inaalagaan ni Follow si Grease habang naalala ni Rudo ang kanilang naging usapan noong araw ng piyesta. Bago lumaban ay sinabi ni Rudo kay Grease na salamat sa kanya at naalala niya ang kanyang pinagmulan at kung ano ang gusto niyang maging noon pa man, kung hindi dahil sa mga salita ni Grease noong araw na iyon ay baka tuluyan na naman siyang nadala ng kanyang galit at wala siyang naabot. Nilinaw niya na hindi na siya ganoon at hinarap ang kanyang kalaban na sabay sabing tinatanggihan niya ang lahat ng sinabi nito, pinaninindigan niya ang lahat ng kanyang itinanggi at nangangakong tatalunan niya ito. Ipinaliwanag ng lalaking may mga kuko na halatang galit na galit si Rudo pero iyon mismo ang gusto niya dahil mahilig siya sa mga taong may matinding diwa sa pakikipaglaban at sa mga makapangyarihang giver, dahil dito ay ipinakilala na niya ang sarili kay Rudo at sinabing ang kanyang pangalan ay Javor Wongwonga. Idinagdag ni Javor na naisipan niyang makipaglaro muna kay Rudo bago siya dalhin pauwi kaya't gusto niyang malaman ang pangalan nito. Sumagot si Rudo at sinabi ang kanyang pangalan at tinuring iyon ni Javor na isang paanyaya na pagwasakin nila ang isa't isa, masaya itong lumundag agad papunta sa kanya. Habang naglalaban ang dalawa ay lalong nag-aalala si Follow para kay Grease, dahil paano ba sasabihin ng magaan na sa bingit na siya ng kamatayan at wala itong magawa upang pigilan ang labis na pagdurugo. Pinilit ni Grease na magsalita para sabihing huwag na siyang alalahanin. Habang pinagmamasdan ang laban ay naintindihan niyang hindi nagamit noon ni Rudo ang kanyang kasangkapan dahil sa mga damdamin gaya ng takot at galit na humahadlang sa kanyang diwa, ngunit ngayon ay alam niyang wala nang dapat ikatakot kaya't iba na ang mangyayari. Makaraan ang ilang sandali ay nagtaka si Javor nang makita niyang hindi gumagalaw si Rudo, samantalang dapat ay handa itong lumaban hanggang mamatay at ininsulto niya ito ng doble at tinanong kung bakit hindi siya sumusugod. Subalit nagreklamo lang si Javor na huwag siyang tawagin ng walang pangalan at agad siyang sumugod papunta kay Rudo. Napakalakas ng impact kaya nabasag ang bahagi ng lugar pero naiilagan na ito ni Rudo at tinanong si Javor kung bakit gumawa ng isang bagay na ganoong kainip. Walang pag-alinlangan ay kinayod ni Javor ang kanyang mga kuko sa sahig at tinangkang atakihin siya mula sa ibaba, ngunit madaling naiwasan iyon ni Rudo at hindi tumigil si Javor sa pag-atake at wala ni isa man ang tumama kay Rudo dahilan para medyo malito siya. Ipinaliwanag ni Rudo na narinig niya mula kay Grease na ang amulet ay upang makabalik silang lahat ng ligtas at ligtas ang ibig sabihin ay walang sugat. Para hindi masaktan ay kailangang palakasin ang depensa at inisip niya na ang pinakamainam ay hindi siya tatamaan ng mga atake ng kalaban. Inakala ni Javor na ang kakayahan ng amulet ay para sa pag-iwas at bagamat nakakatulong iyon, iginiit niya na kahit hindi siya tamaan hindi rin tatama ang mga atake ni Rudo pero pinapaalala nito na mula pa kanina, hindi siya gumagalaw at nananatili sa isang lugar habang si Javor lang ang paulit-ulit na umaatake at gumagalaw kaya't alam niya kung saan ito mapupunta. Sa kabila ng hindi pagkakaintindi ay lumundag si Javor para umatake mula sa itaas, kaso biglang tumingin ang mata ng amulet at nawalan siya ng balanse at ipinaliwanag ni Rudo na ang amulet na ito ay hindi para umatake, kundi nagpapakita ng mga panalangin ni Grease. Kaya gagamitin niya ang sandata ni Grease ang kanyang mga kamao para ibigay ang isang solid na suntok. Habang bumabagsak si Javor ay tinamaan siya ni Rudo ng malakas na suntok sa mukha na nagpahagis sa kanya at nagpaluhan ng dugo sa ilong at sa kabila nito, tumawa si Javor at inamin na nagulat siya na napapa-atras siya at inakalang ang kakayahan ni Rudo ay ang gabayan ang sarili at umatake gamit ang kamao na para sa kanya ay nakakainis. Ipinapaalala ni Rudo na siya mismo ang nagsabing gusto niyang makipaglaro bago siya dalhin, kaya siya mismo ang maglalaro rito hanggang sa magkabali-bali at naintindihan ni Javor na isa ito sa mga pagkakataon na bugbugin siya ng walang laban. Tinanong kung hindi ba siya nakokonsensya sa pananakit ng tao pero mariing sagot ni Rudo na hindi dahil ito ay laban sa kanya. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Javor sa kanyang likuran upang umatake, ngunit muling pinigil siya ng mata ng amulet at tinamaan siya ni Rudo ng isang malakas na suntok sa sikmura. Muli siyang tumawa at nagsimulang gumalaw sa lahat ng direksyon at winawasak ang sahig at pader upang lumikha ng usok na panakip.
Naiwasan ni Rodo ang mga lumilipad na debris pero ginamit iyon ni Javer bilang pang-istorbo. Pinuputol niya ang isang haligi at inihagis ang tipak ng konkretong bato upang makalapit, ngunit sa kabila ng lahat ng pagtatangka ay muli siyang nakita ng mata ng amulet, kaya't nahuli siya at ibinagsak ni Rodo sa sahig gamit ang kamao. Kumawala si Javer at muling tumawa kaso pagkaraan ng ilang segundo ay muling sumugod ng mabilis upang lituhin ang amulet. Nanatiling alerto si Rodo habang patuloy itong lumulukso sa mga haligi, pero bawat paglapit nito ay nasisiguro niyang makapagbibigay siya ng suntok. Unti-unting naipon ang pinsala at kahit wala siyang natatanggap na sugat ay patuloy si Javer sa pagtawa habang binubugbog kaso nang magsawa si Rodo. Tinapos niya ito sa isang malakas na suntok sa mukha na dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa likod. Sa kabila ng pagkatalo ay hindi tumigil si Javer sa pagtawa at inamin na matagal na mula nang makatikim siya ng ganoong klaseng bogbog. Tinanong niya kung nag-enjoy ba si Rodo sa pagpalo sa kanya kaso napatingin lamang si Rodo at nalilito sa kanyang nakakatakot na ngiti. Pagkatapos ng ilang sandali ay nilinaw ni Javer na napansin na niya ang lahat at alam niyang ang instrumento na vital ni Rodo ay kayang tukuyin ang kaaway upang makaiwas sa mga atake. Ngunit nang gumamit siya ng mga debris para atakihin ito ay napagtanto niyang hindi ito nagre-react sa mga bagay na walang sariling layunin o walang sariling kalooban. Hindi agad maintindihan ni Rodo ang ibig sabihin pero ibinunyag ni Javer na ang kanyang instrumento na tinatawag naman killer ay may matinding neurotoxin sa kanyang kanang kuko. Pagkasabi nito ay sinaksak ni Javer ang sarili niyang dibdib at tumawa habang nararamdaman ang matinding sakit. Tinanong pa niya si Rodo kung makikita ba siya ng kanyang instrumento bilang banta kung sakaling mawalan siya ng malay at umatake ng hindi niya alam, nanatiling nakatitig si Rodo sa kanya na labis na naguguluhan. Ilang sandali matapos mawalan ng malay si Javer ay biglang gumalaw ang kanyang katawan at ang kanyang mga kuko ay nagsimulang maghiwa ng lahat ng nasa harapan niya. Gumuho agad ang pader sa kanyang likuran na nagdulot ng labis na pagkagulat kay Rodo at pagkatapos ng ilang segundo na katahimikan ay biglang nag-react muli ang walang malay na katawan ni Javer at sumigaw ng parang isang mabangis na hayop. Bago pa makagalaw si Rodo ay umatake ito ng sobrang bilis habang umiikot, winawasak ang lahat ng nadadaranan gamit ang kanyang mga kuko at nakita ni Rodo na napakalakas pa rin ito, ngunit agad niyang napansin si Follow na patuloy na sinusubukan iligtas si Grease. Alam ni Rodo na kapag nanatili siya roon ay siguradong madadami ang dalawa sa laban, kaya't mabilis siyang tumakbo sa kabilang direksyon at agad siyang inabutan ni Javer at tinangkang atakihin. Sinubukan ni Rodo na gamitin ang agimat niya na protection pero dahil walang malay at walang paki si Javer ay hindi ito gumana tulad ng dati. Kaya't napilitan si Rodo na itulak si Javer ng malakas upang mailayo siya at makakuha ng distansya. Muling bumangon si Javer at sumigaw ng parang baliw at sa ekspresyon nito ay nakumpirma ni Rodo na tuluyan na itong nawalan ng malay dahil sa sarili niyang lason. Gumagana lamang ang amulet ni Grease laban sa hostile kaya't hindi makapaniwala si Rodo na agad natuklasan ni Javer kung paano iyon kontrahin. Inamin ni Rodo na siguradong napakalaki ng karanasan at tibay ng loob nito pero naisip din niya na posible rin na si Javer ay isang taong labis na mahilig sa sakit na isang tunay na super masokista. Sandali tayong bumalik sa nakaraan ni Rodo na parang nasasanay na siya dahil madalas mangyari ito. Bata pa siya noon at matapos siyang bugbugin at tinawag siya ng mga batang nanakit sa kanya na isang super masokista dahil hindi siya lumaban o gumanti kahit kailan. Noong araw na iyon ay umuwi si Rodo at tinanong si Legoto kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon na super masokisto, ngunit lalo lang itong nagdulot ng kalituhan sa kanyang ama at hanggang sa kasalukuyan, naaalala pa rin ni Rodo ang salitang iyon pero napagtanto niyang hindi niya alam kung paano tatalunan ang isang super masokista at baka sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal. Bago pa man siya maaabutan ni Javer ay mabilis na naiwasan ni Rodo ang lahat ng kanyang atake. Sa isang iglap ay ginamit ni Javer ang kanyang mga kuko upang putulin ang maraming haligi ng sabay-sabay at ginamit ang mga guho upang itulak ang sarili pataas sa ere. Muli itong inatake at sinubukan ni Rodo na gamitin ang agimat ni Grease bilang kalasag, ngunit madaling napilas iyon ng mga kuko ni Javer at muntik na siyang tamaan at sa mismong sandaling iyon, biglang lumipad ang baston ni Sanka at itinusok si Javer sa sahig. Nagulat si Rodo kaso ilang segundo lang ang lumipas at lumitaw si Sanka na nasa napakasama na kalagayan. Sinabi niya kay Javer na hindi pa siya talo kaya't wala itong karapatang magsayang ng oras sa isang walang kwenta.
Kahit apektado pa rin ang kanyang katawan ng lason ay galit na galit si Sangka at binanggit kay Rudo na siya na ang susunod dahil dapat niyang bigyan ng matinding parusa ang kalaban. Nabanggit nito na buhay pa ito pero halatang hirap na hirap. Kaso iginiit ni Sangka na nasa perpektong kondisyon na siya at pinaalalahanan si Rudo na huwag maliitin ang mga ordinaryong tao. Pagkaraan nito ay binanggit niya na sa wakas ay nagamit na rin ni Rudo ang kanyang instrumento, na tinutukoy ang nakakatakot na amulet na nasa kanya. Pero nilinaw niya na walang epekto iyon laban sa walang malay na katawan ni Jabber, kaya't tanging pag-iwas lang ang kaya nito at ipinaliwanag ni Sangka na ang amulet ay tumutugon lamang kapag may hostile. Nang tanungin siya ni Rudo kung paano niya nalaman iyon, nasagot niya ay matyaga niyang pinanood at inaalisa ang laban. Pagkatapos ng lahat ay siya ang instructor ni Rudo at kailangan niyang makita ang kakayahan at estilo nito sa pakikipaglaban. Dagdag pa ni Sangka ay hindi pa rin niya maigalaw ng maayos ang kanyang katawan dahil sa lason ni Jabber, at tila hindi na rin epektibo ang amulet ni Grease kaya't naisip niya ang ibang estratehiya na hiniling niya kay Rudo na hayaan siyang tamaan. Lubos itong ikinagulat ni Rudo pero siniguro ni Sangka na maliit lang itong pagsubok at kahit hirap siyang kumilos, kapag inatake siya ay malamang tumugon ang kanyang sandata at itapon si Jabber palayo. Ang kanyang baston ay may mas mahabang abot kaysa sa kamao ni Rudo, kaya't maaari niyang tamaan si Jabber bago paabutin ng mga kuko nito. Sumagot si Rudo na kung hindi ito gumana ay mabibigyan lang sila ng matinding suntok, kaya't hindi siya kumbinsido sa plano pero sinabi ni Sangka na huwag siyang mag-alala sa maliliit na detalye at sa mismong oras na iyon, nakawala si Jabber mula sa pagkakabaon ng baston at umasta na parang isang mabangis na hayop. Biglang sumugod si Jabber diretso sa kanila at umatake gamit ang kanyang mga kuko, ngunit naiwasan iyon ni Rudo at Sangka kaya't isang haligi lamang ang naputol at nagkapira-piraso. Binalaan ni Sangka si Rudo na huwag kailanman hayaang tamaan siya ng mga kuko dahil kahit isang maliit na gasgas lang ay sapat na para hindi siya makagalaw ng matagal. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, binanggit lang ni Rudo kay Sangka na huwag masyadong mag-focus doon at ibinalik ang mga salita na dati ay sinabi mismo ni Sangka sa kanya, dahil dito ay lalo lamang siyang nagalit at nagpasya na dapat bigyan ng leksyon si Rudo. Walang pag-alinlangan ay sinugod niya ito ng suntok kaya't agad na tumugon ang amulet ni Grease sa kanyang hostile at itinapon siya diretso kay Jabber. Lubos itong ikinagulat ni Sangka dahil hindi niya akalaing gagana talaga, at agad niyang binanatan si Jabber na tumilapon at bumangga sa pader. Sa loob-loob niya ay hindi talaga niya inaasahan na kikilos ang amulet, at lalo pa siyang nainis nang ma-realize na totoong nilagyan niya ng matinding hostile ang kanyang atake at agad siyang nagdahilan na iyon ay ang pagsubok na sinabi niya kanina. Kaso iniwan na iyon at ipinaliwanag na mayroon na silang nahanap na epektibong estratehiya laban kay Jabber kaya't oras na para bugbugin ito. Muling sinugod ni Sangka si Rudo mula sa likod kaya't muli siyang itinapon ng amulet patungo kay Jabber. Ginamit niya ang bilis ng paglipad upang muling bigyan ng matinding palo ang kalaban at ibinagsak ito sa sahig. Habang nasa ere ay napansin ni Sangka na kaya palang palawakin ni Rudo ang distansya ng kanyang talon gamit ang amulet, pero hindi niya gaanong pinapansin. Sumagot si Rudo na iyon ay dahil ginagawa lang niya ng walang ingat, pagkatapos ay tumakbo siya diretso papunta kay Sangka para gawin din iyon. Bigyan ito ng sunod-sunod na malupit na palo, na nagpabagsak dito sa iba't ibang haligi at pagkatapos ng malupit na pambubugbog, sa wakas ay bumalik sa malay si Jabber at nagising eksaktong sandali bago muling umambos si Sangka ng isang malakas na atake. Hindi na siya nakaiwas kaya tinanggap niya ng diretso ang palo sa kanyang ulo dahilan upang bumaon siya sa lupa mula sa matinding puwersa. Inalis ni Rudo ang kanyang kontrol sa posisyon ni Sangka kaya't nawalan ito ng balanse at bumagsak ng nakatihaya. Gayunpaman ay nakahinga siya ng maluwag dahil tapos na ang lahat na kahit hindi na siya makagalaw dahil natapos na ang laban. Inalis ni Rudo ang paggamit ng kanyang instrumento kaso laking gulat niya nang makita na ang amulet na minsang kay Grace ay unti-unting naging abo sa kanyang harapan. Lubos na nawasak ang loob ni Rudo at hindi niya maintindihan kung bakit naglaho ang amulet gayong wala naman siyang ginawang mali. Nakita ito ni Sangka at naisip niya na ang mga bagay na nagagawa ni Rudo na maging sandata ay may hangganan ng oras, bagamat iniisip din niya kung may mas malalim pang dahilan. Patuloy na nagdadalamati si Rudo sa pagkawala ng mahalagang agimat ni Grace at agad siyang nilamon ng matinding pagkakasala. Napansin ni Sangka na may kakaiba kay Rudo at sa sandaling iyon bigla itong bumagsak at hindi na makagalaw ay lumitaw ang isang maliit na sugat sa kanyang tagiliran.
Nagulat si Sangka dahil hindi niya alam kung kailan siya nagasgasan ng mga kuko ni Javer at doon niya narinig ang isang ingay sa kanyang likuran at paglingon niya, nakita niya si Javer na muli na namang sinasaksak ang sarili gamit ang kanyang mga kuko. Dahil sa kaunting dosis ng kanyang sariling lason ay bigla itong nakabangon at ngumiti, sinabi niyang sobra na siyang naglaro pero tila maayos na rin para sa kanya kahit wala siyang malay. Tinatanong siya ni Sangka kung paano siya nakatayo pa matapos ang matinding bogbog at ipinaliwanag ni Javer na iyon ay dahil sa kanyang kaliwang kuko, na maaari ring magsilbing pampamanhid kapag ginamit ng tama. Kaso hindi lang iyon at umamin si Javer na hindi niya inasahan na magiging ganoon kalala ang laban, at nagpasalamat siya kina Sangka at lalo na kay Rudo at dagdag pa niya, sanay na siya sa lason ng kanyang kanang kuko kaya't ang epekto sa kanya ay tumatagal lamang ng 10 minuto. Malamang para kay Sangka ay tatagal pa iyon ng 30 minuto bago mawala at bago pa ito makagalaw, muling tinusok ni Javer si Sangka ng parehong lason dahilan para tuluyan itong maparalisa. Ipinaliwanag ni Javer na kapag muli siyang nabigo sa kanyang misyon siguradong magagalit sa kanya ang iba kaya't hindi niya maaaring hayaan silang makatakas. Humingi siya ng paumanhin ngunit sinabi niyang wala siyang pagpipilian. Agad siyang lumapit kay Rudo at nagsorry sa pagpaghintay nito at si Sangka na kahit pilit na kumikilos, ay nanatiling walang magawa at napilitang panoorin at buhat-buhat ni Javer si Rudo sa kanyang balikat. Habang tumatakbo si Javer para hanapin ang labasan ay naisip niyang nakalimutan niya ang dalawang iba pa, pero binaliwala na niya ito dahil alam niyang siguradong may kukuha rin sa kanila at narinig iyon ni Rudo, ngunit wala siyang magawa kaya't puro sisi sa sarili ang kanyang naisip. Nararamdaman niya na lahat ng nangyari ay dahil sa kanya at lalo siyang nilamon ng matinding pagkadismaya. Nagpatuloy si Javer sa pagtakbo at tumalon pataas nang makita ang butas kung saan sila bumagsak kanina at laking gulat niya nang lumabas siya sa ibabaw, dahil sigurado siyang nasa loob pa rin iyon ng gusali. Doon niya napagtanto na naroon si Rilio at agad siyang tinutukan nito at sinabing natagpuan na niya siya. Bago pa makagalaw si Javer ay nakatanggap siya ng malakas na palo mula kay Engine na ginamit ang kanyang payong upang mapalipad siya at mapilitang bitawan si Rudo, kasabay nito ay dumating din ang iba pang mga tagalinis. Sa malamig na tono ay tinanong ni Engine si Javer kung paano siya nakagawa ng ganoong kaguluhan at ipinaliwanag na kailangan na niyang makaranas ng isang mabuti, dahil sa tindi ng tama ay nanatiling walang galaw si Javer at ipinaliwanag ni Engine na ang ilalim ng gusali ay napakalalim at hindi gumagana roon ang mga chopper na gamit nila upang makipag-ugnayan, kaya't hindi sila madaling makahingi ng tulong sa loob ng bitag na inihanda. Tinawag niya itong isang klasikong kilos ng isang kontrabida. Dagdag pa ni Engine na hindi sana sila nakarating kung hindi nakahanap ng telepono sa Nayon at si Tom na isa sa mga tagasunod. Binanggit din ni Rilio na sina Grace at Folo ay naiwan pa sa ilalim kaya't nag-aalala siya para sa kanila pero pinapakalma siya ni Engine at pinapaalala na hindi sila ganoon kahina. Sa huli ay nagsalita si Javer na halatang puno ng tuwa at sinabing kahanga-hanga dahil ang grupo ay binubuo ng napakaraming malalakas na tao. Dagdag pa ni Javer na mukha na siyang wasak na wasak pero dahil tinitingnan siya ng iba na parang basura, mas lalo siyang na-excite at parang nasisiyahan. Dahil dito ay napatulala sina Engine at ang iba pang mga tagalinis, hindi alam kung ano ang dapat sabihin sa ganoong kakaibang asal at nang makabawi si Engine ay tinanong niya si Rudo kung talaga bang ito ang kalaban na nakaharap niya kanina, dahil malinaw na wala sa tamang pag-iisip ang taong ito. Hindi pa rin makagalaw si Rudo ngunit paliwanag ni Rilio na mas maayos ang itsura niya kaysa sa inaasahan, na kahit paano'y nakapagbigay ng ginhawa at isa pang tagalinis ang nagtanong kung ano ba ang inaasahan nilang kalagayan niya, dahil halatang hirap na hirap itong huminga kaya't malinaw na hindi talaga siya maayos. Samantala ang pinakamalaki sa mga tagalinis ay hindi na napigilan ang kanyang galit at tinanong si Javer kung paano nito nagawang saktan ang kanyang mga kasama. Sabay sumpa na pagbabayaran niya iyon pero pinatahimik siya ng isa pa nilang kasama dahil sobrang ingay nito. Pagkatapos ay hinarap nila si Javer at iginiit na marami silang gustong itanong, pero sana huwag niyang isipin na makakabalik pa siya sa kanyang lungga matapos niyang makabangga sa mga tagalinis. Napagtanto ni Javer na napapaligiran siya ng panganib kaso nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niyang kailangan na niyang magplano ng pagtakas kung hindi mawawala na ang kanyang kalayaan pero habang tumatayo siya, nilinaw niyang mayroon din siyang mga utos at ito ang dalhin si Rudo sa kanya. Kaya kahit gusto niyang tumakas ay alam niyang hindi siya maaaring umalis hanggat hindi natutupad ang kanyang misyon. Idinagdag pa niya na kahit hindi niya kayang talunin sila o kahit nasa bingit siya ng kamatayan,
hindi siya maaaring bumalik ng bigo. Agad na naghanda sina Engine at ang iba pang tagalinis at inilabas ang kanilang mga instrumento para makikipaglaban. Biglang sumigaw si Jabber na iginiit na ayaw niyang gawin iyon, ngunit sa kabila nito ay inilabas pa rin niya ang kanyang mga kuko at naghanda para sa laban. Pero sa mismong sandaling iyon ay biglang nagulat siya nang maramdaman na may yumayakap sa kanya mula sa likod, dahilan para hindi siya makagalaw nang lumingon siya at nakilala niya ang taong iyon, si Chani, isang maliit na babae na mariing nagsabi sa kanya na oras na para umalis. Ipinaliwanag ni Jabber na huwag siyang makialam, dahil hindi pa siya maaaring umalis at kailangan niyang dalhin si Rudo, kaso tugon ni Chani, tapos na ang oras niya ay ipinaalala nitong humaharang na ang mga kasama ni Rudo kaya't wala na silang pagpipilian kundi umalis. Tahimik na pinagmasdan ni Engine ang tagpo na iyon, iniisip kung saan biglang lumitaw ang babae at si Jabber naman ay nagpumilit pa, sinasabing hindi siya pwedeng bumalik nang hindi natatapos ang lahat, lalo na't sa kanyang pananaw ay saka palang magsisimula ang kasiyahan. Pero bago pa siya makapagsalita pa ay ibinahagi na ni Chani na ang pinuno ay nakangiti. Sa hindi malamang dahilan ay biglang natigilan si Jabber at tuluyang huminto sa paggalaw at makalipas ang ilang segundo na katahimikan, dahan-dahan siyang lumingon kay Chani dala ang isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Pero hindi siya tinakasan ng tingin ni Chani, lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap at doon na tuluyang sumuko si Jabber at inamin na huli na ang lahat kaya wala na siyang magagawa pa. Dahil dito ay binitiwan ni Chani si Jabber at humingi ng paumanhin sa mga tagalinis, ipinaliwanag na kailangan na nilang umalis. Nakakalungkot man ay wala silang magagawa at tahimik lamang silang pinanood ng grupo, at napansin nilang sa likuran ni Chani at Jabber ay may uri ng portal sa pader na hugis parang imburnal. Sinabi ni Jabber na hindi niya inakalang makakapag-enjoy siya ng ganoon sa laban-laban sa isang Esperino tulad ni Rudo. Kaya't umaasa siyang babatiin nila ito mula sa kanya dahil malamang ay nawalan na ito ng malay dulot ng lason. Subalit bago pa siya makaalis ay ipinakita ni Rudo na gising pa siya at nagngangalit ang galit at pinatitigil niya ito at ipinaliwanag na hindi pa sila natapos. Laking gulat ni Jabber na nakayanan nitong manatiling gising sa kabila ng epekto ng lason na mariing sinabi ni Rudo na hanggat hindi niya na ibabalik ang ginawa nito kay Grace hindi pa ito matatapos. Tumawa lang si Jabber na ibinunyag na gusto niya ang ganoong tapang, pero bago pa siya makapagsalita pa ay natahimik siya nang mapansin ang marka sa mga guwantes ni Rudo. Pinaliwanag niyang tila isa rin iyon mula sa parehong serye na kahit na hindi naintindihan ng iba kung ano ang tinutukoy niya. Idinagdag pa niyang napakalaking pagkakataon iyon, at siguradong matutuwa ang kanilang pinuno kapag nalaman niya at nangakong sa susunod ay mas paghahandaan niya ang laban upang tuluyang makuha si Rudo. At bago pa sila mapigilan, pumasok sina Chani at Jabber sa portal at nawala sa loob lamang ng ilang segundo. Naiwan ang grupo na labis na nagulat, pero si Rudo ay patuloy na nag-isip tungkol sa sinabi nito. Tinitigan niya ang marka sa kanyang guwantes at tinanong ang sarili kung ano ang ibig sabihin ng serye na binanggit. Matapos ang mga pangyayari ay naghihintay ang mga tagalinis sa labas kasama si Sangka na sumama sa kanila, habang kinakausap siya ni Rilio. Samantala ay nagtipon ang lahat sa paligid ni Grace kaya't agad lumapit si Rudo upang makita ang kanyang kalagayan, kaso napatigil siya nang makita ang matinding pinsala nito at labis na naaapektuhan. Lumuluhod si Rudo sa tabi niya at humingi ng paumanhin dahil nabasag niya ang amulet. Pinilit magsalita ni Grace at ipinaliwanag na ang amulet na iyon ay bagay na matagal niyang iningatan, lalong nadurog ang damdamin ni Rudo at patuloy niyang kinapitan ang abo ng amulet, kaso ngumiti si Grace at sinabing kung nakatulong man iyon kay Rudo ay masaya na siya, at nagulat si Rudo at sa sandaling iyon, ang abo ng amulet ay tinangay ng hangin habang binanggit ni Grace na nagawa niyang gampanan ang tungkulin niya.